Mateo, ang henyo. Credit to the author. M531 hanggang 40. Ang mga pangalan po na nandito ay galing sa mga name generator. Kung meron man pagkakatulad sa mga pangalan ng tao o lugar at pangyayari, ito ay tunay na hindi sinasadya. Bawat pangungusap na binigkas ni Mateo ay parang isang malakas na suntok na tumama sa puso ni Celso. Ang isang natatanging junior ay talagang siyang pinakahihintay ng bawat angkan ng pamilya. Kahit gamitin ang sakong ng isang tao para isipin ito, malalaman din ng isa na ang mga magiging tagumpay ni Mateo sa hinaharap ay tiyak na magiging pambihira. Ngunit ngayon, lubos na nasaktan ni Celso ang inapo na ito. Siyempre, ang ibig sabihin ng nasaktan ay nasaktan. Kung ordinaryong tao lang ito, maaaring hulihin siya ni Celso pabalik para disiplinahin ng mahigpit. Pero ang problema ay wala siyang magawa kay Mateo. Humph! Ano ba ang alam mo sa murang edad mo? Lahat ng ginagawa ko ay para sa kapakanan ng pamilya Ren. Kung wala ako, paano mapapabagsak ng pamilya Ren ang pamilya Carter at matatag na sakupin ang pinakamataas na posisyon sa Warmland City na ito? Napakayabang ni Celso. Kahit na may panghihinayang siya kay Mateo sa puso niya, hindi rin niya kayang yumuko kay Mateo na nakababatang ito. Bukod pa riyan, hindi niya naramdamang mali ang ginawa niya. Ito ang pinakamahalaga. Hahaha. Nakakatuwa ka talaga, itong matandang ito. Nakakatuwa ba itong laro ng panlilinlang sa sarili mo at sa iba? Narinig ang mga sinabi ni Celso, kumagalpak ng tawa si Mateo. Ang pangungutya sa tawa ay tuluyang nabunyag. Sabi ni Celso nang may maitim na mukha, niloloko mo ba ang sarili ko at ang iba? Ang Warmland City ay mahigpit ko ng pinamamahalaan na parang baldeng bakal. Sino ang maglalakas loob na tumanggi sa mga utos ko? Parang baldeng bakal, di ba? Siguro. Pansamantala lang to. Kung ang mga salita mo talaga ang batas dito sa Warmland City, noong araw na hinamon ko ang Thousand Quarry Wall, hindi ka dapat pumanig sa pamilya Carter. Dapat sinipa mo sila habang pababa sila para hilahin ang pamilya Carter pataas. Hindi mo ginawa to dahil masyadong malalim ang pundasyon ng pamilya Carter. At ang prestihiyo ng Warmland City na ito ay kailangan pa rin ng pamilya Carter para mapanatili ito, at hindi ikaw, ang Panginoon ng lungsod na ito. Nagpatuloy si Mateo nang may malamig na ngiti at sinabing, ang pamilya Carter ay pansamantalang humihina. Nandoon mismo ang kanilang pundasyon. Maaga o huli, darating ang araw na muli silang babangon. At ikaw? Isa lamang baguhan. Walang pundasyon, walang kinabukasan. Pagkatapos mong malampasan ang iyong tugatog na panahon, muling magbabago ang Warmland City. Sa totoo lang, napagtanto mo rin ba ang puntong ito, hindi ba? Humph! Ang talento ni Donger ay higit na nakahihigit kay Flynn. Nakita mo rin iyon mismo. Hanggat tumatanda si Donger, ang pamilya Carter ay aapakan pa rin ng ating pamilya Ren. Patuloy na matigas ang ulo ni Celso. Nakangiting sabi ni Mateo, hindi ko itinatanggi ang puntong ito. Pero sa tingin mo ba talaga ay kayang ako ni Ren din ang mabigat na responsibilidad ng mag-isa? Ano ang maiiwan mo para sa kanya? Isang makapangyarihang pamilya. Mas mababa nga ang pamilya Carter kay Renden, pero isa lang naman silang quasi-alchemy kings. Sa ganitong antas ng alchemy king. Sa ganitong antas ng alchemy sovereign. Napakaraming eksperto sa alchemy sovereign ang kayang imbitahan ng pamilya Carter kada 5 taon. Hindi pumunta ang mga taong iyon dahil sa mukha mo. Pumunta sila para sa pamilya Carter. Sa pundasyon, sa koneksyon, sa talento, walang kahit isa ang pamilya Ren na makakatalo sa pamilya Carter. Binasag ng mga salita ni Mateo ang pakiramdam ni Celso na higit siyang nakahihigit sa alikabok. Ibinuka ni Celso ang kanyang bibig ngunit hindi niya alam kung paano pabulaanan. Tila natuyo ang buong pagkatao niya. Para bang tumanda ng husto ang buong pagkatao niya. Tumama ng husto ang mga salita ni Mateo. Wala siyang paraan para pabulaanan ang kahit ano. Ang ilang taon ng pagiging marangya ng pamilya Ren ay panlabas lamang. Matagal nang natanto ni Celso ang krisis ng pamilya Ren. Kaya naman, inayos niya sina Helena at Renden kalaunan ng walang itinigil na pagsisikap. Pero gaya ng sinabi ni Mateo, masyadong mababaw ang pundasyon ng pamilya Ren at hindi maihahambing sa pamilya Carter.
Sa loob nga ng ikatlong henerasyon ng pamilya Carter, wala talagang sino man ang makakalampas kay Rendan. Ngunit ang ikalawang henerasyon ng pamilya Carter ay mas malakas kaysa sa pamilya Ren. Sa ikalawang henerasyon ng pamilya Carter, kakaunti lang ang mga eksperto sa alchemy sovereign. Sino ang maglalakas loob na magagarantiya na sa mga taong ito, walang isisilang na isang peak alchemy sovereign sa hinaharap? Hanggat may lumilitaw na isang peak alchemy sovereign sa pamilya Carter, ang kanyang posisyon bilang City Lord ay nasa panganib. At ang Ren family ay tanging si Eugene lamang ang may early rank na alchemy king na ito. Si Eugene ay may talento sa larangan ng pamamahala ng lungsod. Ngunit, sa landas ng alchemy, medyo malakas ito para sa kanya. Walang itinanggi si Celso na supulin ang pamilya Carter sa isang banda. Sa kabilang banda, wala siyang ibang magawa kundi hiramin ang prestihiyo ng pamilya Carter upang palakasin ang pamamahala ng lungsod ng Wormland. Ang mga paghihirap sa pagitan nito, tanging siya lamang ang nakakaalam. Sino ang mag-aakala na ang isang batang binata ay makakalusot sa panganib ng pamilya Ren sa isang sulyap lang? Ito ay dahil mismo kay Celso na mas lalong nalungkot matapos malaman ang pagkakakilanlan ni Mateo. Labis na hiniling ni Celso na maging miyembro ng pamilya Ren si Mateo. Ngunit ganito ang kanyang personalidad. Hindi niya ibaba ang kanyang pagmamataas para lang magsalita ng kahit anong mapagpakumbabang salita. Napakatigas pa rin ang kanyang ugali. Hindi pinansin ni Mateo ang pagkailang ni Celso. Pumunta siya sa tabi ni Zane at ibinuhos ang enerhiya ng asensya mula sa kanyang palad papunta sa katawan ni Zane. Mga tier 4 na medicinal pills lang ang kayang pinuhin ni Mateo ngayon. Maaaring wala itong gaanong epekto kay Zane. Pero maraming paraan si Mateo para gamutin ang mga tao. Bagamat hindi mataas ang kanyang kaharian, posible pa rin ang paggamit ng enerhiya ng asensya para tulungan si Zane na mapawi ang kanyang mga sugat. Hindi nagtagal, medyo namula ang kutis ni Zane. Kahit hindi pa gumagaling ang kanyang mga sugat, nahihirapan pa rin siyang magsalita. Ang pag-uusap sa pagitan ng lolo at apo na ito, kahit hindi makapagsalita si Zane, naintindihan pa rin niya ang lahat. Sa totoo lang, pakiramdam niya ay kahanga-hanga ang City Lord sa simula pa lang. Pero hindi niya inakalang umabot na pala sa ganitong sitwasyon ang krisis ng City Lord Manor. Dahil nga rito kaya mas lalo niyang hinangaan si Mateo. Napakabata pa ng batang ito. Hindi lang ang kanyang lakas at kakayahan ay napakalakas, kundi ang kanyang husay sa paningin ay higit pa sa mga ordinaryong tao. Walang hanggan ang kanyang mga nagawa sa hinaharap. Maraming salamat. Maraming salamat po, Batang Panginoon Croswell. Pilit na itinaas ni Zane ang sarili para tumayo at gustong yumuko kay Mateo. Ngunit pinigilan siya ni Mateo at malungkot na sinabi, hindi mo man lang naisip na nasaktan ka dahil sa akin, dahil lang sa pagkakaibigan natin, kailangan mo pa bang magpasalamat? Nawala ng malay si Zane at hindi niya napigil ang maging labis na masaya sa kanyang puso. Nang marinig ang tono ni Mateo, itinuring niya itong isang sampaang kaibigan habang buhay o kamatayan. Bagamat mas mataas ang kanyang kaharian kaysa kay Mateo, hindi niya mapigilan ang tuwa sa kanyang puso para makilala siya ni Mateo sa oras na ito. Para maging kaibigan ng isang walang kapantay na prodigy tulad ni Mateo, hindi ito magagawa ng iba kahit na naiinggit sila. Tumango si Zane kay Mateo para ipakita na naiintindihan niya ito. Nang makita ang eksenang ito, lalong umitim ang mukha ni Celso. Napakagalang ng batang ito sa sarili niyang nasasakupan. Pero para sa kanya, may paraan si Mateo para ilayo siya ng libu-libong milya. Sinadya talaga niya iyon para makita niya. Nakita rin ni Zane ang mukha ni Celso at hindi niya napigil ang mapait na ngumiti habang sinasabing, "Young Master Croswell. Hindi mo kailangang maging magalang sa akin, Kuya Zane. Tawagin mo ako ng direkta sa pangalan ko, o tawagin mo akong nakababatang kapatid," putol ni Mateo. Nawala ng malay si Zane. Tumango siya at sinabing, "Kung gayon, hindi ako magiging madrama. Mateo, alam kong isa akong tagalabas, pero maaari mo ba akong payagan na magsalita ng kaunti?" Dahan-dahang tumango si Mateo. Malinaw na pinahihintulutan ito ng ibig sabihin nito. Lihim na nakahinga ng maluwag si Zane, at ibinukan niya ang kanyang bibig upang sabihin, "Hindi ko kailanman inakalang apo ka pala talaga ng City Lord. Sinundan ko ang City Lord sa loob ng maraming taon. Ang kanyang biyaya sa akin ay kasing bigat ng bundok.
Kahit napatayin niya talaga ako, wala rin akong anumang reklamo. Pero sa nakikita kong pag-aaway ng lolo at apo mo ng ganito, talagang nalulungkot ako. 532. Habang nagsasalita palapit dito, palihim na sinulyapan ni Zane si Mateo, at nakita niyang wala itong ekspresyon ng pagkadismaya. Naglakas loob si Zane at sinabing, sa huli, magkadugo kayo. Kahit na may iba't ibang kapintasan ang City Lord, hindi na mababago ang katotohanang lolo ninyo siya. Dahil iisa lang kayong pamilya, bakit kailangan pang gumawa ng ganitong kaguluhan? Kahit ano pa ang nagawa niya, ang orihinal niyang intensyon ay para sa pamilya rin, hindi ba? Ngunit nagalit si Celso nang marinig niya iyon, Zane, kailangan mo pa bang makialam sa usapan ng iba? Paano mo masusuri ang mga merito at pagkakamali ng Panginoon ng lungsod na ito? Mataas ang tingin ni Celso kay Zane noon pa man. Kung hindi, dahil sa dagok na iyon ngayon lang, malamang ay napunta na sana si Zane sa kanlurang paraiso. Pero kahit gaano pa niya ito kataas tingnan, si Zane ay isa lamang niyang nasasakupan. Isang nasasakupan na nagsasabing ang kanyang amo ay may lahat ng uri ng kapintasan, sa harap ng kanyang mukha, ngunit dahil sa ugali ni Celsox, paano niya mapapanatili ang kanyang mukha? Nakangiting sabi ni Mateo kay Zane, alam mo, wala siyang pakialam sa kabaitan mo. Ngunit hindi nagpakita ng anumang kahihiyan si Zane at umiling habang sinasabing, alam ko ang ugali ng City Lord. Ang buhay kong ito ay ibinigay ng City Lord. Kung tatanggapin niya ang aking biyaya o hindi ay problema niya. Ngunit kung gagawin ko man o hindi ay akin. Dahil Mateo, mabuti ang iyong tingin sa akin at tinatawag mo akong kapatid na Zane, kahit mamatay ako, hindi ko rin handang makita ang iyong lolo at apo na mag-away at maging magkaaway. Sumulyap si Mateo kay Zane at umiling habang bumubuntong hininga, napakatapat ni Brother Zane. Ang makipagkaibigan kay Brother Zane ay tunay na kayamanan ni Mateo. Natural lang na hindi biro ang sinabi ni Mateo. Kung wala si Zane, malamang matagal nang patay si Henry sa oras na ito. At ang kasalukuyang sitwasyon ay tiyak na hindi magiging katulad ng dati. Kung talagang mamatay si Henry, tiyak na maguguluhan si Mateo. Kahit pa lolo ni Mateo si Celso, tiyak na papatayin din niya ito mismo. Nakilala ni Mateo si Henry na amang ito, pero hindi ibig sabihin noon ay nakilala niya si Celso na lolo, na ito. Kung talagang pinatay niya si Celso, wala sanang anumang psikolohikal na pasanin si Mateo. Kung hindi dahil kay Zane na matuwid ang taong ito, kahit alam niya ang relasyon ni na Mateo at Henry, baka hindi niya matiis ang pressure ni Celso at makagawa ng isang maprinsipyong aksyon. Ang prestihiyo ni Celso sa loob ng maraming taon sa Warmland City ay labis pa ring nakakatakot. Sa sitwasyong ito ngayon, kahit labis na nadismaya si Mateo, hindi pa rin ito tuluyang nagkakahiwalay. Lalo na sa mga pagkakataong siya ang nagkusa. Dahan-dahang lumapit si Mateo kay Celso at inilahad ang kanyang kamay para sabihing, ibigay mo na. Natigilan si Celso. Ano ang ibibigay? Mga tabletang pampagaling. Malamig na sabi ni Mateo. Tumingin si Celso kay Mateo at muling sumulyap kay Zane, patuloy na kumukurap ang kanyang ekspresyon. Alam niyang ito na ang huling pagkakataong ibinibigay sa kanya ni Mateo. Kung tatanggi siyang ibigay ang mga gamot, malamang na hindi na masisira ang relasyon nila ni Mateo magpakailanman. Nararamdaman ni Celso na hindi naman talaga mababa ang katigasan ng ulo ni Mateo. Pero ang pag-abot ng mga medicinal pills ay katumbas ng pagyuko niya ng ulo kay Mateo. Sinaktan niya ang kanyang nasasakupan ngunit ginamit niya ang sarili niyang mga gamot upang gumaling. Ito mismo ay isang uri ng pagpapasakop. Gayunpaman, si Celso ay isang napakatirang tao. Mayroon lamang ibang mga taong nagpapakumbaba sa kanya. Nasaan ang bahagi ng kanyang pagpapasakop sa iba? Pigil ang hininga ng lahat, hinihintay ang sasabihin ni Celso. Dahil sa alitan na ito, malamang nawala ng paraan para magkabalikan sina Mateo at ang pamilya rin. Walang sinabi si Zane sa tabi niya. Matagal na rin siyang nakausap ni Mateo at medyo naintindihan niya ang personalidad ni Mateo. Lubha siyang dominanti sa harap ng isang Leviathan tulad ng Myriad Sword Sect at direktang pinigil ang apo ni Hami. Ngayon, sa harap ni Celso, ang kakayahang gawin ito ni Mateo sa ganoong hakbang ay nagbibigay na sa kanya ng napakalaking mukha. Kung tungkol sa kung paano siya pipili, nasa kay Celso mismo iyon. Naramdaman ni Celso ang malakas na pagtibok ng kanyang puso.
Matagal siyang nanigas doon nang hindi gumagalaw. Hindi niya inakala na ma-checkmate pala talaga siya ng sarili niyang apo. Dahil sa pagiging mapang-ipang ni Mateo, talagang may takot sa puso si Celso. Malinaw na malinaw kay Celso ang kakayahan ni Mateo. Nang makuha na ng pamilya rin si Mateo, hindi na ito kasing simple ng pagkakaroon ng isang inapo na may napakagandang kinabukasan. Ang husay ni Mateo mismo ay sapat na para mamangha ang lahat. Hindi maipaliwanag ng pamilya Carter ang takot ngayon kay Mateo. Sa simula, si Celso ay labis ding nag-aalala kay Mateo. Ngunit kung sasali si Mateo sa pamilya rin, ang pamilya Carter ay walang dapat ikatakot. Dahil kay Mateo, magkakaroon ng karagdagang buhay na 1,000 quarry wall ang pamilya rin. Bilisan mo. May hangganan ang pasensya ko. Nakasimangot na sabi ni Mateo. Huminga ng malalim si Celso at kumuha ng tier 4 na hilang medicinal pill mula sa kanyang storage ring. Masungit niya itong inihampas sa palad ni Mateo. Nang makita ang eksenang ito, lahat ay nakahinga ng maluwag. Bahagyang sinulyapan ni Mateo ang medicinal pill sa kanyang palad at may paghamak na sinabi, isang marangal na peak alchemy sovereign ang makakapino lamang ng ganitong uri ng basurang medicinal pill. Kalimutan mo na yan, sino ba ang humihiling sa akin na hindi ko kayang pinoy ng tier 4 na medicinal pills? Kapatid na Zane, ito na ang mga iniinom mo. Habang sinasabi niya ito, casual na inihagis ni Mateo ang medicinal pill kay Zane. Nandilim ang mukha ni Celso, at galit na galit niyang sinabi, baho ng amoy mong bata, itong Asher Flower Jade Dupil ang pinakamataas na uri ng hilang medicinal pill sa Warmland City. Sinasabi mo pa bang kalokohan yan? Galit na sabi ni Mateo, ang isang mataas na peak alchemy sovereign na nagpipino ng tier 4 na medicinal pill ay lalabas lamang gamit ang high grade. May mukha ka ba para patayin sila? Sabi ni Celso nang may malamig na ngiti, sino ba ang hindi marunong magyabang? Kung may kakayahan ka, ayusin mo ang isa para makita ko. Tumawa ng mahina si Mateo ngunit hindi nagsalita. Ngunit ang paghamak sa kanyang ekspresyon ay lubos na nagpasigla kay Celso. Hindi pa siya nag-aalab nang sumingit si Renden, lolo, kung master ay nakalusot siya sa Alchemy King Realm, ang pagpino ng Transcendent Grade Asher Flower Jade Dupils ay hindi dapat maging problema. Tanga ka. Bakit ka tumutulong sa mga tagalabas? Isa pa, pinsan mo siya. Bakit mo siya tinatawag na Panginoon? Nang marinig ang pagsingit ni Renden, agad na nagalit si Celso at sumigaw. Pero mapang-uyam nang umiti si Renden at sinabing, sinabi mo nang ang pinsan ko siya. Paano nito natutulungan ang mga tagalabas? Isa pa. Iba-iba ang ating kinasasangkutan. Wala itong epekto. Dahil kinilala ko si pinsan bilang aking Panginoon, siya ang magiging Panginoon ko sa buhay na ito. Nandilim ang mukha ni Celso, at gumalaw ang kanyang figure, karga si Renden sa kanyang braso. Baho na bata. Matigas pa rin ang ulo mo. Bantayan mo kung hindi kita aalagaan ng maayos pagbalik natin. At ikaw, Eugene. Bumalik ka at humarap sa pader para magmuni-muni. Gaya ng sinabi niya, gumalaw ang figure ni Celso, at naglaho mula sa loob ng Ferren Pavilion. Nang makita ang malayong likuran ni Celso, buong pasasalamat na sinabi ni Zane, iniligtas ng batang Panginoon ang mukha ng Panginoon ng lungsod. Walang katapusang nagpapasalamat si Zane. Napansin ni Zane na pagkatapos inumin ni Mateo ang gamot kanina, sinasadya niyang magpakita ng mapanghamak na tingin bilang isang biglaang biro. Sa ganitong paraan, hindi magmumukhang masyadong naiilang ang lahat. Kahit pinilit ni Mateo si Celso na yumuko, isa siya sa mga nangungunang alchemist sa maliit na mundong ito. Kailangan pa ring ibigay ang mukhang ito. Namula ang mukha ni Mateo nang malungkot niyang sinabi, anong yang master? Bakit mo na naman ginagawa yan? Tawagin mo na lang akong Mateo sa susunod. Dito sa bahay ko, hindi ka nasakop kundi kaibigan. 533. Anong sabi mo? Apo ni Celso si Mateo. Sa loob ng 2 araw na ito, unti-unting kumalat sa lungsod ng Warmland ang balita na si Mateo ay apo ni Celso. Natural lamang nakabilang ang pamilya Carter sa mga unang pangkat ng mga angkan na nakaalam ng balitang ito. Nang marinig ni Zachary ang balitang ito, baka sa kanyang mukha ang pagkabalisa at takot. Walang dadang biglaan ang balitang ito para sa kanya. Kung gaano kalaking kalokohan si Mateo, natikman na ito ni Zachary.
Ang kanyang pagganap sa Thousand Quarry Wall ay nagpatarante kay Zachary ng hindi kapani-paniwala. Sa simula, ang hindi pagkakasundo ni Celso at Mateo sa Exquisite Jade Pavilion ay labis na ikinatuwa ni Zachary. Sino ang mag-aakala na magbabago ng husto ang sitwasyon? Biglang dumating ang balita mula sa pamilya Ren na si Mateo ay apo pala ni Celso. Hindi mataas ang kaharian ni Mateo ngunit isa itong napakahirap na karakter. Hindi lamang ang kanyang kaalaman sa alchemy ay lubhang nakakatakot, mayroon pa siyang suporta ng 3 sekta at Levi. Hindi siya matitinag ni Newman. Ang ganitong pag-iral ay naging miyembro ng pamilya Ren. Masasabing isa itong kapahamak na sakuna para sa pamilya Carter. Ang pinakamalaking tiwala at inaasahan ng pamilya Carter ngayon ay ang Thousand Quarry Wall. Gayunpaman, ang tiwala na ito sa harap ni Mateo ay hindi kayang tiisin ang kahit isang suntok. Kung hindi miyembro ng pamilya Ren si Mateo, para sa kapakanan ng kolektibong interes ng lungsod ng Warmland, walang magagawa si Celso kundi ang pumanig sa pamilya Carter. Pero, kung si Mateo ay magiging miyembro ng pamilya Ren, ang sitwasyon ay magiging ibang-iba. Gamit ang kaalaman ni Mateo sa alchemy, kaya niyang ganap na hamanin ng direkta ang ika-7 antas ng Thousand Quarry Wall. Kahit na hindi magtagumpay ang hamon, hanggat ang pagganap ni Mateo ay sapat na kahanga-hanga, kaya rin niyang iangat ang prestihiyo ng Ren family sa mas mataas na antas. Nang panahong iyon, hindi na kailangang umasa pa ang pamilya Ren sa prestihiyo ng pamilya Carter. Dahil si Mateo ay isa na namang Thousand Quarry Wall. Matagal nang tinitingnan ni Celso ang pamilya Carter bilang isang tinak sa tagiliran. Kung mayroon siyang buhay na Thousand Quarry Wall tulad ni Mateo, imposibleng bitawan niya ang pagkakataong supulan ang pamilya Carter. Oo. Nakumpirma na ang impormasyon. Noon, ang bunsong anak na babae ni Celso ay tumakas patungong Southern Domain kasama ang isang alchemy master na walang anumang karanasan, at nanganak siya ng isang batang lalaki sa isang mortal na kaharian. Ang batang iyon ay si Mateo. Ang nagsasalita ay ang panganay na anak ni Zachary, si Kevin Carter. Sa kasalukuyan, isa na siyang eksperto sa alchemy sovereign na nasa maagang ranggo. Ibang-iba kay Flynn na lubos na pigilan ni Renden, si Kevin ay isang piling tao sa ikalawang henerasyon ng pamilya Carter na namumukod tangi sa buong lungsod. Bukod kay Kevin, ang pamilya Carter ay mayroon pa ring ilang mga anak na lalaki na pawang mga eksperto sa hari ng alchemy. Kung ikukumpara kay Eugene, mas malakas talaga ito. Ang ilang anak na ito ni Zachary ang mga taong pinakaiingatan ni Celso. Lalo na si Kevin. Malamang na makakaapekto siya sa kaharian ng Peak Alchemy Sovereign sa hinaharap. Hanggat ang pamilya Carter ay nagsilang ng isa pang Peak Alchemy Sovereign expert, ang pagbaba ng takbo ng pamilya Carter ay unti-unting magbabago. Sa loob ng ilang taon, si Zachary ay palaging tahimik na nagtitiis. Ito ay para sa kapakanan ng paghihintay kay Kevin na bumangon. Pero ang pagdating ni Mateo ay tuluyang sumire sa kanyang mga plano. Huminga ng malalim si Zachary. Bumalik siya sa kanyang upuan habang nakakunot ang noo. Nakakagulat ang balitang ito. Medyo nabigla siya. May iba pa bang balita? Hindi rin maganda ang ekspresyon ni Kevin nang sabihin niya, may balita pang ang galing sa City Lord Manor. Hindi ko lang alam kung totoo o mali. Magsalita ka. Sinasabing magpapadala si Celso ng pampublikong abiso makalipas ang 2 araw upang i-anunsyo ang isang mahalagang issue. Bagamat hindi pa tiyak kung ano ito, maaaring ipagpalagay na hindi ito maaaring walang kaugnayan sa Mateo na iyon. Nakaramdam si Zachary ng matinding sakit ng ulo. Sa simula, sa Warmland City na ito, ang momentum ng lahat ng swerte ay unti-unting nakahilig patungo sa pamilya Carter. Ngunit, ang pagdating ni Mateo ay lubos na nagpabago sa sitwasyon. Pagkaraan ng mahabang panahon, tiningnan ni Zachary ang kanyang anak at nagtanong, gaano kalakas? Sa tingin mo ba talaga ang mayroon si Mateo? Ang tinutukoy ko ay Thousand Quarry Wall. Nang araw na iyon ng hominin ni Mateo ang Thousand Quarry Wall, kahit wala si Kevin, maingat niyang sinaliksik ang mga sagot ni Mateo pagkatapos ng insidente, at nagbigay ito sa kanya ng pakiramdam na bigla siyang nakakita ng liwanag. Bilang isang inapo ng pamilya Carter, ang pinakamahalagang bagay ay ang pag-aralan ng Thousand Quarry Wall.
Bilang isang eksperto sa Alchemy Sovereign, malinaw na ipinaliwanag ni Kevin ang mga tanong sa ikapitong antas ng Thousand Query Wall. Ang mga sagot ni Mateo ay nagpabuntong hininga sa kanya dahil sa sarili niyang kahinaan. Masyadong malakas ang binata na ito. Nagmuni-muni sandali si Kevin at mapait na ngumiti habang umiiling at sinabing, wala talaga akong paraan para tantyahin. Kahit 20 tanong lang ang nasagot ni Mateo, ang 20 tanong na ito, diretso niya itong sinagot. Halos walang oras para mag-isip. Higit sa lahat ng sagot niya ay walang puwang para sa kritisismo at hindi niya talaga mapansin ang anumang pagkakamali. Ipinapakita nito na napakadali para sa kanya ang 20 tanong na ito. Kung tungkol naman sa kung saan naroon ang kanyang limitasyon, malamang, walang nakakaalam. Maliban na lang. Hindi natapos ni Kevin ang sasabihin. Ngunit naunawaan ni Zachary ang ibig niyang sabihin. Maliban na lang kung ipagpapatuloy ni Mateo ang paghamon sa mga tanong sa harap, kung hindi, walang makakaalam kung saan nakasalalay ang kanyang limitasyon. Ang ikapitong antas ng Thousand Query Wall ay masasabing isang maladyos na nilalang. Kahit na ang 20 tanong na ito ay nasa huling antas lamang ng ikapitong antas, ang kahirapang kaakibat nito ay kumakatawan na sa pinakamataas na pamantayan ng Endless World. Pero itong pinakamataas na pamantayang ito ang parang laro ng bata sa harap ni Mateo, walang anumang kahirapan. Kaya kung saan nakasalalay ang limitasyon ni Mateo, walang nakakaalam. Pero ang problema, naglakas loob ba ang pamilya Carter na hayaan si Mateo na patuloy na hamanin ang kanilang Thousand Query Wall? Nang ang mahiwagang belo ng isang banal na lupain ay nabunyag ng paunti-unti, hindi na ito maaaring ituring na isang banal na lupain. Pagkaraan ng mahabang panahon, bumantong hininga si Zachary at sinabing, ang pamilya Carter ay tumagal ng ilang libong taon at dumaan sa ilang panahon ng kasaganaan at pagbagsak, ngunit nalagpasan natin ang lahat ng ito. Sa loob ng ilang dekada, ang pamilya Carter ay napigilan ng pamilya Ren sa lahat ng panahon. Hindi rin sumuko si ama noon. Pero ngayon, buntong hininga. Umalis ka muna. Hayaan mong pag-isipan ito ng maayos ni ama. Nang makita ang hitsura ni Zachary, nalulungkot din si Kevin. Ang kanyang masusing pagsisikap nitong mga nakaraang taon ay para lamang sa pagbagsak ng pamilya Ren. Ngunit ngayon, dahil sa paglitaw ng isang kabataang nasa si Transformation Realm, ito ay naglaho na parang mga bula ng sabon. Ito ang dahilan kung bakit nagkaroon siya ng matinding kawalan ng pag-asa. Ganito lang talaga, ano naman kung lalong ayaw niya. Kung ano ang gustong isipin ni Zachary, natural lang na alam ni Kevin. Gusto niyang isipin kung paano hahayaan ang pamilya Carter na magpatuloy sa buhay. Ang isang napakalaking angkan ng pamilya na may lahing ilang libong taon na ang nakalipas ay talagang nahaharap sa pagkalipol. Si Eugene, ang City Lord Manor, ay kasalukuyang panauhin sa tirahan ni Helena. Nakangiting sabi ni Eugene, Helena, kayo ng bayaw ay namuhay ng palaboy sa labas nitong mga nakaraang taon. Tiyak na dumanas kayo ng matinding paghihirap. Ngayon, sa wakas ay naisip na ito ni tatay. Sa wakas ay makakaupo na ng maayos ang ating pamilya at makapag-usap. Pero hindi nagustuhan ni Helena ang sinabi niya, ano ang nag-isip ng mabuti. Kung hindi dahil kay Mateo, paano niya ito napag-isipan ng mabuti? Isa pa, itinuring na namin ng aking asawa ang estado ng Novaria bilang aming tahanan nitong mga nakaraang taon. Saan may paghihirap? Mabait si Eugene. Nang marinig na puno pa rin ang hinanakit si Eugene, medyo nakaramdam siya ng pagkailang. Ang tanging nagawa lang ni Henry ay ang paglapit para patahimikin ang lahat. Sabi niya, Helena, kahit na maraming pinagdaanan ang pamilya natin sa panahong ito, maituturing din itong masayang katapusan ngayon. Mahalaga ang nakaraan, hayaan mo na lang. Sa totoo lang, paanong hindi magkakaroon ng sama ng loob si Henry? Ngunit ang ugali ni Henry ay mapagbigay, at ang kanyang pagpaparaya ay namumukod-tangi. Matagal na niyang tinanggap ang lahat. Sa puso ni Henry, ang mga nagawa ni Mateo ngayon ay pambihira. Maaari na ring bumalik si Helena sa pamilya Ren. Wala na siyang anumang alalahanin sa kanyang puso. Yung iba't ibang bagay noon, wala naman siyang hindi nagawang hindi malampasan. 534
Nang marinig iyon ni Henry, wala ring masyadong masabi si Helena. Kahit na may hinanakit si Helena kay Celso sa puso niya, anak pa rin naman siya ni Celso. Dahil maayos na neresolba ang bagay na ito, natural lang na maging masaya si Helena sa kanyang puso. Sa totoo lang, labis na nayanig si ama sa mga sinabi ni Mateo noong araw na iyon. Sa 2 araw na ito, mas maayos na ang kanyang pakikitungo sa akin kaysa dati. Sadya man sa kanyang mga salita at sa pabigla-biglang paraan, nagsisisi siya sa inyong dalawa. Dahil lang sa pagmamalaki, hindi niya kayo mahanap, sabi ni Eugene. Ikinumpas ni Henry ang kanyang kamay at sinabing, tapos na ang mga nakaraang bagay. Isa na namang senior ang City Lord. Paano natin siya hahayaang lumapit at humingi ng tawad? Tumango si Eugene at sinabing, ano na kaya ang plano ng bayaw mo mula ngayon? Sabi ni Henry, nakausap ko na si Helena. Pagkalipas ng ilang panahon, babalik tayo kasama si Grand Elder Sky Maple sa Tranquil Cloud Sect. Iyon ang tahanan ni Mateo. Natural lang na tahanan din natin iyon. Mapait na ngumiti si Eugene at sinabing, may hinanakit pa rin ba kayo kay ama sa inyong mga puso? Umiling si Henry at sinabing, ano ba ang pinagsasabi ni Kuya? Ngayong natupad na ang hiling ko, wala nang anumang sama ng loob. Naiintindihan lang namin si Mateo. Tiyak na hindi siya magiging isang batang patriarka sa Warmland City na ito. Babalik siya sa Tranquil Cloud Sect. Ang pinakamalaking alalahanin ko at ni Helena ay si Mateo. Natural lang na ayaw namin siyang iwan. Napagtanto ni Eugene. Sabi niya, sa totoo lang, ang balak ni tatay na hanapin kayo ngayon ay ang pagpunta ko rito. May ideya siya at gusto niyang hingin ang opinyon ninyo. Nagpalitan ng tingin sina Henry at Helena at bahagyang nagulat. Hihingi talaga ng opinyon si Eugene sa kanilang dalawa kapag may ginagawa. Labis silang nagulat dahil doon. Kuya, pakisabi naman, sabi ni Henry. Sa totoo lang, pakiramdam ni tatay ay malaki ang utang na loob niya sa inyo nitong mga nakaraang taon at gusto niyang magdaos ng make-up wedding para sa inyo. Sa takdang oras, iaanunsyo niya sa buong Warmland City at hihingi ng tawad sa inyo para sa insidente noon. Nahiya lang talaga siyang magtanong sa inyo. Kaya pinapunta niya ako para kunin ang opinyon ninyo, sabi ni Eugene. Hindi napigilan ni Henry ang mapanganga nang marinig iyon. Hindi siya lubos na makapaniwala na gagawin talaga ni Celso ang isang bagay na tulad nito. Noon, maraming beses na niyang naranasan ang pagiging arrogant ni Celso. Pagdating sa Warmland City sa pagkakataong ito, ang ugali ni Celso ay lalong lumala. Hindi ko akalain na matapos maranasan ang insidente 2 araw na ang nakalipas, si Celso ay talagang dadaan sa napakalaking pagbabago. Alam ni Henry na ang lahat ng ito ay dulot ni Mateo sa kanya. Aaminin ng isa na ang mungkahing ito ni Celso ay nagpapabilis pa rin ng tibok ng puso niya sa pananabik. Dinala niya si Helena at naglakbay ng malayo patungong Southern Domain noon. Ngunit nabuntis ni Helena si Mateo habang naglalakbay. Pagkatapos, kalaunan, nanirahan sila sa estado ng Novaria. Siya at si Helena ay hindi pa kailanman nagdaos ng isang formal na seremonya sa pagitan nila noon. Kahit kusang loob siyang sinundan ni Helena, pakiramdam niya ay may utang pa rin siya rito sa puso niya. Sa loob ng maraming taon, kung makakapagdaos siya ng isang engranding at kahangahangang seremonya, maituturing din itong kabayaran kay Helena, tama ba? Lalo na sa pagkakataong ito. Gaganapin ito ng may basbas ni Celso. Ang kahalagahan nito ay natural na pambihira. Maliban na lang, ang pagpapalam kay Celso sa buong lungsod, ang ganitong uri ng bagay ay medyo nakakasira sa mukha ng isang tao. Ang puntong ito ay nag-alinlangan kay Henry. Tiningnan ng mabuti ni Henry si Helena. Ngumiti ng marahan si Helena at sinabing, nasa asawa mo ang desisyon. Nagtulungan silang dalawa sa kabila ng kanilang simpleng sitwasyon at matagal nang alam ang iniisip ng isa't isa. Isang tingin pa lang ay alam na ni Helena kung ano ang ikinababahala ni Henry. Sa kaibuturan ni Henry ay nakaramdam ng pasasalamat at sinabing, Helena, pagkatapos nating bumalik sa Tranquil Cloud Sect, iimbitahan ko si Grand Elder Sky Maple na manguna at magsagawa ng seremonya ng make-up.
Pero nagbago ang ekspresyon ni Eugene at sinabi niya, mas gugustuhin mo pang bumalik sa Tranquil Cloud Sect kaysa tanggapin ang paghingi ng tawad ni Ama. Hindi ba't sumobra naman ang ginagawa mo? Umiling si Henry at sinabing, Kuya, nagkakamali ka. Ang Panginoon ng lungsod ay pinuno ng isang lungsod. Ang kanyang katayuan ay maihahambing sa mga lumang ninuno ng 3 sekta. Paano natin siya hahayaang gawin ang ganoong bagay? Tiyo, ikaw ang pumunta at sabihin mo sa matandang iyon. Tungkol sa bagay na ito, sasang-ayon ako sa ngalan ni Tatay. Sa sandaling iyon, narinig ang boses ni Mateo mula sa labas ng pinto. Dahan daw ang pumasok si Mateo sa silid at lumapit kay Henry at sinabing, ito ang utang sa iyo ng matandang iyon, at ito rin ang nararapat sa iyo. Hihi, mukhang hindi naman hanggal ang matandang iyon. Alam niyang gamitin kayo para itali ako. Pero aaminin kong ang ginagawa niya rito ay naaayon sa gusto ko. Natigilan si Henry sa sinabi ni Mateo. Masyadong bastos ang batang ito kapag nagsasalita sa mga nakatatanda. Pero hindi na si Mateo ang dating Mateo. Isa na siyang mahusay na tao na kayang pamunuan ang isang rehiyon. Kahit medyo bata at malambing pa rin ang mukha niya, isa na siyang matayog na puno. Kung tungkol kay Mateo, matagal nang hindi ginagamit ni Henry ang mentalidad ng pagtrato sa maliliit na bata para sa kanya. Kahit na pakiramdam niya ay hindi naaangkop ang ugali ni Mateo, hindi rin siya nagsalita. Mateo, hindi naman ito maganda, di ba? Tutal, lolo mo naman siya, gumamit si Henry ng tonong nagtatanong. Nakangiting sabi ni Mateo, hindi ko kinilala na lolo ko siya. Walang kinalaman sa akin ang pamilya rin. Para sa akin, kayo ni nanay ang pinakamahalagang tao. Sinaktan kayo ng matandang iyon at muntik na kayong mapatay. Kahit hindi ako nakipagtawaran tungkol dito, hindi ibig sabihin na hindi niya kailangang magbayad ng kahit kaunti. Isa pa, sa tingin mo ba ay lubhang nakakasama sa kanya ang pagpapalam sa buong lungsod? Natulala si Henry nang sabihin niya, hindi ba? Umiling si Mateo at nakangiting sinabi, ang mundo ng martial artist ay palaging nagsasalita gamit ang lakas. Bagamat bahagyang naiiba ang mga alchemist sa mga martial artist, ginagamit din nila ang lakas para magsalita. Ang lakas ng matandang iyon ay sapat na kalakasan. Kahit na may mas masasamang iskandalo, ano ang mawawala sa kanya? Ngunit para sa kanya, ang pag-anunsyo sa buong lungsod at pagkilala sa iyo bilang kanyang manugang ay katumbas ng pagkilala sa akin bilang kanyang apo sa ina. Ito ay lalo lamang magpapalakas sa kanyang posisyon, ang City Lord. Hindi ito si Mateo na nagpapakatanga, kundi ito ay isang katotohanan. Ang lakas ng alchemy ni Mateo ay isang banal na karayom na nagpapatatag ng dagat para sa magiging pamilya rin. Paano kung ang ikalawang henerasyon ay nagkaroon ng pagbaba? Paano kung ang pundasyon ng pamilya Carter ay malalim? Masyadong mahina ang mga bagay na ito para tumanggap ng kahit isang suntok sa harap ni Mateo. Hindi hanggal si Henry. Pagkarinig sa sinabi ni Mateo, agad niyang naunawaan ang nangyayari. Ngunit wala siyang anumang hinanakit kay Celso. Para magawa ito ni Celso, sapat na rin ang kabayaran. Isang karakter na nakatayo sa tugatog ng alchemy path ng mundo tulad ni Celso, na siyang dahilan kung bakit siya hayagang umamin sa kanyang pagkakamali ay talagang nangangailangan ng matinding lakas ng loob. Lalo na ang isang taong may karakter ni Celso. Ang pagnanais na gawin ang ganoong bagay ay nangangailangan ng mas matinding lakas ng loob. Para magawa ito ni Celso sa ganitong antas, masasabing taos puso siyang nagsisisi. Masasabi ring tunay niyang pinag-iisipan ang kinabukasan ng pamilya rin. Nang malaman ito ni Henry, hindi na siya nag-alinlangan. Tumanggaw siya at sinabing, sige. Ikaw ang bahala sa bagay na ito. Tama. Hindi ba't nasa loob ka ng isang pribadong lugar? Bakit ka mabilis na lumabas sa pribadong lugar? Nakangiting sabi ni Mateo, magdaraos ka ng isang engranding seremonya ng kasal dito. Paano ako, bilang anak mo, hindi magregalo ng isang magarbong regalo? Gaya ng sinabi niya, kumuha si Mateo ng 2 maliliit na bote ng gamot at inilagay ang mga ito sa kamay ni Henry. 535.
Itinuro ni Mateo ang isa sa maliliit na bote at sinabing, nasa tugatog na ng Crystal Formation Realm si Ama. Ang Sea Expanding Pill na ito ay makakatulong sa iyo na magbukas ng isang Essence Energy Sea at sumulong sa Sea Transformation Realm. Tuwang-tuwa si Henry nang marinig niya iyon. Alam niyang may misteryosong guro si Mateo na nagturo sa kanya at mayroon siyang hindi mabilang na formula ng tableta sa utak niya. Hindi pa niya naririnig ang tungkol sa Sea Expanding Pill na ito noon. Pero dahil inilabas ito ni Mateo para ibigay sa kanya, malamang na hindi ito isang ordinaryong medicinal pill. Simula nang mag-cultivate sa Spirit Bristle 9 niyang Divine Art at 1000 Augmenting Soul Incantation, ang cultivation ni Henry ay umunlad ng napakabilis. Sa maikling taong ito, nakapag-cultivate na siya hanggang sa tugatog ng Crystal Formation Realm. Ang pagbasag sa kaibuturan at pagbuo ng dagat ay isang mahalagang hakbang para sa mga martial artist. Ang Sea Expanding Pill na ito ang natural na pinakaangkop para kay Henry. Tapos yung isa pang bote. Tanong ni Henry na may pagtataka. Nakangiting sabi ni Mateo, ang medicinal pill sa loob ng kabilang bote ay tinatawag na Resplendent Jade Pill. Ang medicinal pill na ito ay maaaring direktang kumilos sa dantian ng martial artist upang ayusin ang pinsala ng dantian. Ang medicinal pill na ito ay medyo mahirap pinuhin, kaya naantala ito ng ilang panahon. Bahagyang natigilan si Helena at hindi makapaniwalang tiningnan ang medicinal pill sa mga kamay ni Henry. Huminga rin ng malalim si Henry at tumingin kay Mateo habang sinasabi, ibig mong sabihin, kayang ayusin ng medicinal pill na ito ang dantian ng nanay mo at hayaan siyang mag-ipon muli ng essence energy. Tumanggaw si Mateo nang nakangiti at sinabing, tama. Dati, hindi ko ito pinapansin at hindi ko inakalang isa ring martial artist si nanay. Dahil alam ko na ito ngayon, natural na kailangan kong mag-isip ng mga paraan para malunasan ito. Pagkatapos ng muling pagsilang, halos ginugol ni Mateo ang lahat ng kanyang oras sa pagiging abala at hindi niya napansin ang pinsala ni Helena sa dantian. Nang makita niyang walang kahit kaunting bahid ng pag-alunalo ng enerhiya ng asensya ang katawan nito, inisip pa niya na isa lamang itong normal na tao. Kaya naman, nang marinig niya na tuluyang nawala ang enerhiya ni Helena dahil sa pagliligtas sa kanya, bukod sa naantig ang kanyang damdamin, gusto ni Mateo na mag-isip ng mga paraan para mas lalo pa siyang gumaling. Bagamat ang iniligtas ni Helena ay ang kanyang hinalinhan lamang, ang dating Mateo, hanggang sa kasalukuyang Mateo, hindi ito naiiba. Sa tabi, bakas din sa mukha ni Eugene ang gulat. Ang dantian ng pundasyon ng mga martial artist ngunit ito rin ang pinakasensitibo at pinakababasadya na lugar. Kapag nasira ang dantian, masasabing isa itong malaking dagok sa mga martial artist. Maliban na lang kung may isang hindi inaasahang engkwentro, kung hindi, tiyak na masisira ito sa buhay na ito. Ang mga formula ng tableta na nagpanumbalik sa dantian ay napakabihirang gamitin. Bukod pa rito, ang kahirapan sa pagpino ay pawang napakalaki. Sa walang hanggang mundo, wala talagang mga formula ng dantian restoring pill. Kung hindi, sa cultivation ni Celso, tiyak na matagal na niya itong pinino para kay Helena. Sa antas ni Mateo, ang pagpino nitong Resplendent Jade Pill ay matagal din. Makikita kung gaano kahirap pino ang ganitong uri ng mga medicinal pill. Ang mga ordinaryong alchemist, kahit na mayroon silang formula ng Pildores, ay maaaring hindi rin ito mapino. Kaya naman, maiisip ang pagkamangha sa puso ni Eugene. Nanginginig ang buong katawan ni Helena sa pagkabalisa. Tumingin siya kay Henry nang may luha sa mga mata at sinabing, asawa ko, hindi ko akalain na maaari pala akong maging isang alchemist muli balang araw. Humagalpak ng tawa si Henry at sinabing, Helena, napakabait mong anak. Ha. Bagamat tinulungan ni Helena ang kanyang asawa at pinalaki ang kanyang anak na may pagkakakilanlang mortal sa loob ng mahigit isang dekada, hindi ito nangangahulugan na wala siyang pagmamahal sa mga kasanayan sa alchemy. Masasabi lamang na ang kahalagahan ni na Henry at Mateo kay Helena ay higit na nalampasan ang kanyang pagmamahal sa mga kasanayan sa alchemy. Dahil dito kaya niya napigilan ang kanyang mga pangarap ng may kahinahunan sa loob ng napakaraming taon. Pero pinigilan lang ito. Noon, nakasama lang ni Helena si Henry dahil sa alchemy skills.
Natural lang na hindi na kailangang sabihin pa ang nararamdaman niya para sa alchemy skills. Ngayon, maaari na siyang maging isang alchemist muli. Maiisip ang pagkabalisa sa puso ni Helena. Bagamat naantala ito ng mahigit isang dekada, ang edad ni Helena para sa mga martial artist ay hindi maituturing na masyadong matanda. Umaasa pa rin siyang makaakyat sa tuktok ng alchemy path. Bumantong hininga si Eugene at sinabing, kayo ang magkasamang nagsilang ng isang napakabuting anak na lalaki. Pagkalipas ng 4 na oras, sa silid-aralan ni Celso. Ano? Sabi mo ay napino ni Mateo ang isang Dantian Restoring Medicinal Pill. Hindi lang nakabawi si Helena ng Essence Energy ngayon, nakarating pa siya sa Alchemy Grandmaster. Muntik nang mapatalon si Celso nang marinig niya ang balitang ito. Tumango si Eugene at sinabing, oo. Nasaksihan ko mismo. Inubos ni Helena ang resplendent jade pill na pinino ni Mateo at nagsimulang mag-isa. Nang lumabas siyang muli, isa na siyang Alchemy Grandmaster Realm. Hoa! Huminga ng malalim si Celso. Kinakabahan siya sa balitang ito. Sige. Pagkatapos lumabas ni Helena sa pag-iisa, pumasok din si Hipag sa loob ng saradong pag-iisa. Pinino ni Mateo ang isang uri ng medicinal pill para sa kanya na tinatawag na si Expanding Pill. Sinasabing makakatulong ito sa kanya na makarating sa transformation at maging isang quasi-alchemy king. Muling sabi ni Eugene. Tumingin si Celso kay Eugene at talagang hindi niya alam kung ano ang dapat niyang sabihin. Ang tibay ng apo niyang ito ay higit pa sa kanyang inaasahan. Hindi nakapagtataka na napakahalaga ng tingin ni Old Hal kay Mateo. Mukhang nakakuha si Mateo ng isang napakaswerteng pagkakataon at nalampasan na niya ang walang hanggang mundo sa maliit na mundong ito. Dahil sa lakas at katayuan ni Celso, natural niyang napagtanto kung gaano kataas ang talento ni Mateo. Kahit papaano, hindi kayang sanayin ng mga pamantayan ng walang hanggang mundong ito ang isang kakatwang nilalang. Kung ganito, ang swerteng pagkakataon ni Mateo ay maaari lamang manahin mula sa ang Divine Realm. Kung iuugnay ito muli sa napakalakas na babaeng nasa paligid ni Mateo, tila malabo na itinuturo ng iba't ibang pahiwatig ang Divine Realm. Para sa mga martial artist na nasa mababang realm, ang Divine Realm ay isang napaka-misteryosong mundo. Ang lugar na iyon ay kumakatawan sa kapangyarihan at walang limitasyong mga posibilidad. Pagkatapos lamang ng mahabang panahon, saka napabuntong hininga ng malalim si Celso at sinabing, hindi ko talaga inakalang sina Henry at Helena ay nanganak ng ganito kagandang anak. Ang pag-host ng make-up wedding ceremony para sa kanila, napagkasunduan na ba nila? Ikinwento ni Eugene ang mga sinabi ni Mateo ng eksakto kung ano talaga ito, naiwan si Celso na hindi alam kung iiyak ba siya o tatawa. Napakatalino talaga ng batang ito. Mukhang hindi nagkataon lang na nagawa niya ang mga nagawa niya ngayon. Kalimutan mo na yan, kalimutan mo na. Hanggat mapapasaya nito ang batang to, itatapon ko na yang matandang yan. Eugene, bukas ka na magdedeklara ng anunsyo. Sabihin mo, ako, si Celso, ang nakahanap na ng nawawala kong anak, at gusto kong magpa-makeup wedding para sa kanya. Magkakasamang magdiriwang ang buong lungsod. Sa sumunod na 2 araw, ang bagay na ito ang naging pinakamainit na paksa sa buong lungsod. Lalo na sa mga pangunahing paksayon, binigyan nila ng matinding pansin ang bagay na ito. Sa Alchemist Association, tiningnan ni Gentry si Jonathan at sinabing, hindi ko talaga inaasahan na si Mateo pala ay ang apo ng matandang iyon na si Celso. Talagang nakapulot siya ng kayamanan. Mukhang lubos na magbabago ang kaayusan ng kapangyarihan ng Warmland City na ito. Jonathan, hindi naman masama ang relasyon mo sa Mateo na iyon. Dapat mong panatilihin itong mabuti. Ang pinagmulan ng batang ito ay tiyak na hindi simple. Marahil, mayroon siyang hindi mabilang na masalimuot na ugnayan sa Divine Realm. Pinilit Jonathan ang umiti at sinabing, hindi ko rin inakalang mayroon pa palang ganoong pagkakakilanlan si Mateo. Pero sa loob ng ilang araw na pakikisalamuha ko sa kanya, natuklasan ko na si Mateo ay isang taong malinaw na nakakapag-iba ng kabaitan at sama ng loob. Hanggat hindi siya inisyatibo ng ating Alchemist Association, wala siyang masamang balak sa atin.
Tumango si Gentry at sinabing, salamat din kay Mateo na sa wakas ay napino ko na ang Dragon Tiger Mighty Soul Pill. Gamit ang Dragon Tiger Mighty Soul Pill na ito, maipapalagay na hindi na malayo ang araw ng pag-akyat ko sa Divine Realm. Sisimulan ko na ang aking pag-iisa simula bukas. Tungkol naman sa kasal na iyon, ikaw ang lalabas. Huwag mong kalimutang tulungan akong magpadala ng malaking regalo. 536. Sa araw na ito, ang City Lord Manor ay pinalamutian ng mga parol at palamuti, masigla at puno ng kagalakan. Sa ilalim ng pagiging mapang-iping ni Celso, ang City Lord Manor ay palaging puno ng walang buhay na kapaligiran. Wala ni isang tao ang maglalakas loob na magsalita ng malakas. Ilang taon na rin pala simula nang maging ganito kasikip ang City Lord Manor na ito, ewan ko ba. Punong-puno ng tao ang pasukan ng City Lord Manor. Halos hinaranggan ng mga nanood ng palabas at naghatid ng mga Reg Along pambati ang buong kalye sa harap ng pasukan. Naglabas ang City Lord ng isang utos na nagpapaalala sa sarili. Ito ay tunay na hindi pa naganap. Oo. Ang City Lord ay may napakahalagang posisyon, ang pagdidikta sa mundo. Noon pa man ay dominante na siya. Sa pagkakataong ito, naglabas siya ng isang utos na nagpapaalala sa sarili para sa kapakanan ng kanyang anak na babae at manugang. Talagang isang malaking sorpresa ito. Hey, hindi mo pa alam, di ba? Ang pag-issue ng City Lord ng utos na nagpapaalala sa sarili ay hindi dahil sa kanyang anak na babae at manugang. Ito ay dahil sa kanyang apo sa ina. Ayan, ang binata na tumatanggap ng mga bisita sa pasukan. Paano mo nalaman? Ang ikatlong tiyahin ng nakababatang kapatid na babae ng asawa ng aking bayaw ay isang katulong sa City Lord Manor. Matagal nang kumalat ang bagay na ito sa City Lord Manor. Ang apo na ito ng City Lord ay napakalakas. Nabalitaan kong muntik na niyang ibagsak ang Thousand Quarry Wall ng pamilya Carter. Sa pagtanggap ng City Lord sa apo na ito, mas lalakas ang City Lord Manor. Walang mga pader na walang anumang bitek sa mundong ito. Bukod dito, hindi plinano ni Celso na kontrolin ang mga chismis na ito sa pagkakataong ito. Kaya naman, unti-unti rin itong kumalat mula sa City Lord Manor. Bukod pa rito, ang pagbabroadcast ng reputasyon ni Mateo ay mas makakabuti lamang sa City Lord Manor. Ngayon, si Mateo ang nagkusa na makasama si Zane at sinimulan ang pagtanggap sa mga bisita. Para sa malaking kasal ni na tatay at nanay, bilang anak, natural lamang na kailangang mag-ingat siya sa paghahanda. Asosasyon ng mga alchemista, dumating na si Elder Jonathan. Hindi pa humihina ang boses, at lumapit si Jonathan kay Mateo habang tumatawa ng malakas. Sabi niya, nakababatang kapatid na Crosswell, binabati kita. Haha. Ang aga naman dumating ni Kuya. Umupo ka na sa loob. Natatawang sabi ni Mateo. Huwag magmadaling umupo. Nakababatang kuya, ngayon ang masayang araw ng iyong ama. Hindi maaaring palampasin ang Reg Along ito mula sa nakatatandang kuya. Pero ang regalo ko ay ang pag-aalay ng Reg Along galing sa iba. Nakababatang kuya, huwag kang magalit, natatawang sabi ni Jonathan. Ikinumpas ni Mateo ang kanyang kamay at sinabing, ano ang sinasabi ni kuya dito? Ang pagpunta mo rito ay nagbibigay na sa akin ng matinding mukha. Paano ako maglalakas loob na magalit? Haha. Mabuti naman yan. Batang kapatid, linisin mo lahat ng alak sa pangunahing piging. Palitan mo ng akin. Sabi ni Jonathan ng may misteryosong ngiti. Nagningning ang mga mata ni Mateo nang marinig niya iyon. Kayang mabilis na na-ferment ng matandang ito ang Immortal Remembrance Jade Brew. Nakita ni Jonathan ang mga mata ni Mateo at alam niyang nahulaan na ito ng huli. Agad niyang hindi na pinigilan si Mateo. Iniabot ang kamay at kumaway, at sinabing, halika, mga kasama. Dalhin ninyo ang lahat ng alak sa loob. Isang grupo ng mga katulong ang may dalang mga kargamento at lumabas mula sa karamihan. Dama ko ang tingin ni Mateo. Aabot sa 20 barrels ang laman. Bale wala lang ang 20 barrels na alak. Pero, sapat na ang 20 barrels ng Immortal Remembrance Jade Brew para magdulot ng kaguluhan sa buong Warmland City.
Ang mga barrels na kahoy na ito ay pawang gawa sa southern sandalwood. Bagamat selyado ang mga ito, umaapaw ang bango, na agad na nakalalasing sa maraming tao. Anong alak ito? Ang bango. Ang bango-bango na nito nang hindi nababasag ang selyo. Kung matitikman ko lang, handa akong mamatay. Hey! Ignorante at kulang sa kaalaman. Naaamoy ko ang halimuyak ng alak na ito, siguro ito ang maalamat na Alchemy Sovereign, ang Immortal Remembrance Jade Brew ni Yanjin. Naamoy ko na dati ang halimuyak ng alak ilang daang talampakan ang layo. Nagdulot ito sa akin ng ilang araw na pag-alala. Ito talaga ang Immortal Remembrance Jade Brew. Diyos ko! Hindi ba't ito ang masarap na alak na iniimbak ni Alchemy Sovereign Yanjin? Bakit ang dami nito ng sabay-sabay? Isa pa. Bakit si Master Jonathan ang maghahatid nito? Ewan ko ba? Isa pa, naaamoy ko na mas mabango pa pala ang alcohol fragrance na ito kaysa noong nakaraan. Malamang mas mataas pa ang kalidad ng Immortal Remembrance Jade Brew na ito kaysa sa alak na ginawa ni Alchemy Sovereign Yanjin. 20 barrels ng Immortal Remembrance Jade Brew. Agad itong nagdulot ng ingay sa mga nakapalibot na tao. Ang Immortal Remembrance Jade Brew ay kilalang-kilala sa Warmland City. Maraming tao ang nakarinig lamang ng pangalan nito ngunit hindi pa ito nakikita. Ang pagkakataong maamoy ang halimuyak ng alak mula sa malayo ay isang magandang kapalaran na ng tatlong buhay. Pero ngayon, nakapaglabas si Jonathan ng 20 barrels ng sabay-sabay. Nakakagulat talaga. Maraming martial artist ang walang tigil sa paglalaway, inggit na inggit sa mga taong nakakaupo sa piging at nakainom ng alak na ito. Nakita ni Mateo ang sitwasyon at hindi niya napigil ang matawa ng hindi inaakala at sinabing, napakamagarbo ni Kuya. Sige, ako na muna ang bahala. Salamat, Kuya. Haha. Ano pa ba ang dapat nating ipagpasalamat? Isa pa, bibigyan ko lang si Buddha ng mga hiniram na bulaklak dito. Ang mga sangkap lang ang responsibilidad ko. Sige. May regalo pa ako rito bilang pagbati. Kay chairman yan. Nasa loob siya ng pribadong espasyo ngayon at nagpipino ng mga table tasks, kaya hindi siya makakapunta rito ng personal. Pero pinilit niya akong dalhin ang pasasalamat niya. Ngumiti si Jonathan at naglabas ng isang mahabang espada. Umapaw ang malamig na hangin mula rito. Ramdam ng mga nakamasid na martial artist ang nakakapangilabot na nagyayelong hangin na ilang daang talampakan ang layo. Ito ay nasa sitwasyon pa rin kung saan hindi ginamit ni Jonathan ang enerhiya ng asensya. Kinuha ni Mateo ang mahabang espada mula sa mga kamay ni Jonathan at pinuri, magaling na espada. Nakangiting sabi ni Jonathan, ang pangalan ng espadang ito ay Zuan Sword. Isa itong mababang uri ng malalim na artifact. Tumango si Mateo at sabay na nag-cross ang mga kamay, Kuya, tulungan mo akong magpasalamat sa Panginoong Chairman pagbalik mo. Ang redyalong pagbati na ito mula kay Gentry ay ibinigay kay Henry at sa kanyang asawa sa pangalan. Sa totoo lang, inihanda ito para kay Mateo. Ang malalalim na artifact ay magkaiba sa mga spirit artifact. Dalawang magkaibang konsepto. Ang mga spirit artifact na mas mahal ay maaari ding mabili sa merkado gamit ang mga essence crystal. Gayunpaman, ang mga profound artifact ay may demand ngunit walang supply. Kahit na marami kang essence crystal, napakahirap pa ring bilhin ang mga ito mula sa ilang mga trading company. Ang mga malalalim na artifact ay pawang mga sandatang ginagamit ng mga eksperto sa Divine Traversing Realm. Napakabihira ng mga ito sa Endless World. Nagbigay si Gentry ng mababang uri ng profound artifact gamit ang kanyang opening move. Masasabing napaka-engretibo nito. Pero walang anumang psikolohikal na pasanin si Mateo. Dahil tinulungan niya si Gentry na makumplito ang Dragon Tiger Mighty Soul Peel. Hindi alam ng iba ang kahalagahan ng gamot na ito, ngunit paanong hindi malalaman ni Mateo. Ang pagtanggap sa isang malalim niyang artifact ay nangangahulugan na siya ay nagdurusa na sa isang pagkalugi. Pero ang pagkaalala ni Gentry na bigyan siya ng regalo ay nagpapahiwatig na mayroon din siyang puso. Bukod pa rito, kasunod ng pagtaas ng lakas ni Mateo, ang Kanghua Sword ay unti-unting nawawalan na ng lakas. At ang kalidad ng Kanghua Sword ay umabot na sa limitasyon.
Kung mas maraming paghihigpit ang idedagdag, may panganib na mabasag. Bagamat hindi niya kayang ilabas ang buong kapangyarihan ng Zuan Sword ngayon, mas malakas ito kaysa sa Kanghua Sword. Si Mateo lang din ito. Kung gagamit sila ng isa pang martial artist sa Transformation Realm, isa lang silang high-level spirit artifact na magagamit nila. Pero ang mga teknik sa pakikipaglaban ni Mateo ay labis na mapanghamon. Hindi kayang ilabas ng mga ordinaryong spirit artifact ang tunay na lakas ng kanyang mga galaw sa espada. Nag-usap sandali sina Mateo at Jonathan, pagkatapos ay pumasok si Jonathan para umupo. Hindi nagtagal, muling sumigaw ang katulong, dumating na ang pinuno ng pamilya Carter. Medyo madilim ang ekspresyon sa mukha ni Zachary. Nakita niya si Mateo at pinilit na ngumiti upang batiin, "Little Brother Croswell, binabati kita. Binabati kita. Panauhin ang mga dumarating." Malinaw na hindi iaabot ni Mateo ang kanyang kamay para sampelan ang isang nakangiting tao. Sumagot siya ng nakangiti, "Maraming salamat." Alam ni Mateo na hindi naging maganda ang tagal ni Zachary nitong mga nakaraang araw. Pero wala rin siyang masyadong pakialam doon. Dahil lolo pa rin niya si Celso, natural lang na mas gusto ni Mateo ang pamilya rin. Kung tungkol naman sa magiging kalagayan ng pamilya Carter, wala namang pakialam si Mateo. Gayunpaman, alam ni Mateo na tiyak na hindi darating si Zachary nang walang dala ngayon. Kailangan niyang magpakita kahit kaunti. Tunay nga, kumuha si Carter Zinn ng isang piraso ng papel mula sa loob ng kanyang manggas at iniabot ito kay Mateo, sabay sabing, medyo naghanda ng maliit na regalo ang matandang ito. Sana ay matanggap ito ni Kuya Croswell. Inabot ni Mateo ang kanyang kamay para kunin ang piraso ng papel at hindi niya napigil ang bahagyang mabigla. 537. Medyo mabigat ang malaking regalo ng pamilya Carter. Tumingin si Mateo kay Zachary at bahagyang ngumiti. Kumaibot ang mga sulok ng bibig ni Zachary, at pinilit niyang ngumiti habang sinasabi, "Napakabait ni Little Brother Croswell. Sa engranding kasal ng iyong ama, bilang bahagi ng Warmland City, natural na kailangang maghanda ang aking pamilya Carter ng isang bagay na presentable." Bahagyang tumango si Mateo at iniabot ang piraso ng papel kay Zane at sinabing, "Kapatid na Zane, labis akong nabighani sa malaking regalong ito mula sa pamilya Carter. Mas mabuting ibigay mo na lang ito ng direkta kay matandang Panginoon." Medyo nalito si Zane habang pinapakinggan ang usapan ng dalawang tao kanina. Ang bagay na ibinigay ni Zachary ay tila isang kontrata. Posible kayang direktang nagbibigay ng negosyo ang City Lord Manor sa City Lord Manor. Ang gayong regalo ay tiyak na hindi masasabing simple. Tinanggap niya ang kontrata mula sa mga kamay ni Mateo nang may pag-aalinlangan at sandaling sinulyapan ito. Hindi sinasadyang nanginig ang buong katawan niya at muntik nang maihagis ang piraso ng papel. Tumingin si Zane kay Zachary at muling sumulyap kay Mateo. Wala nang hihigit pa sa pagkamangha sa kanyang puso. Ang nasa kamay niya ay isang ang kontrata. Maliban na lang sa ang kontratang ito ay hindi isang ordinaryong negosyo mula sa pamilya Carter, kundi ang exquisite Jade Pavilion na kilala sa buong Northern Domain. Ito ang pinakamalaking negosyo ng pamilya Carter. Ito rin ang pinakakumikitang negosyo. Gayunpaman, hindi ito ang pinakamahalagang bagay. Ang pinakamahalaga ay sa loob ng exquisite Jade Pavilion ay naroon ang Thousand Quarry Wall. Ang kahalagahan ng Thousand Quarry Wall sa pamilya Carter ay hindi basta-basta mababago gamit ang mga essence crystal. Doon nakasalalay ang pundasyon ng pamilya Carter. Ito rin ang pundasyong sinasandalan ng pamilya Carter para mabuhay. Kung wala ang Thousand Quarry Wall, ang pamilya Carter ay isa lamang ordinaryong pamilya ng alchemy. Hindi sila magiging iba sa pamilya rin. Bukod pa rito, kung wala ang Thousand Quarry Wall, imposibleng maging katapat ng City Lord ang pamilya Carter. Malapit na silang tuluyang masusupol. Nasira ba ang utak ni Zachary? O, bakit niya gagamitin ang ganitong bagay bilang regalo ng pagbati? Ito. May gusto sanang sabihin si Zane pero hindi niya alam kung ano ang dapat niyang sabihin.
Tumingin ng mabuti si Zachary kay Mateo at biglang lumingon para sabihin sa lahat sa malakas at malinaw na boses, sa lahat, ngayon, hiniram namin ang engranding petsa ng kasal ng anak ng City Lord, ireregalo ng aking pamilya Carter ang exquisite Jade Pavilion. Mula ngayon, ang Thousand Quarry Wall ay opisyal ng pagmamayari ng City Lord Manor. Nanginginig ang mukha ni Zachary. Ngunit mariin pa rin niyang sinabi, ang Thousand Quarry Wall ay hindi kailanman naging Thousand Quarry Wall ng pamilya Carter, kundi ang Thousand Quarry Wall ng lahat ng alchemist ng Endless World. Noon pa man ay itinuturing na pribadong pag-aari ng pamilya Carter ang Thousand Quarry Wall. Tunay na kawalan ng katarungan sa lahat. Dahil ang Wormland City ay banal na lupain ng alchemy ng Endless World, ang Thousand Quarry Wall ay dapat pangasiwaan ng City Lord Manor. Pagkatapos magsalita, tila tumanda ng husto ang buong pagkatao ni Zachary. Ang masusing pagtatrabaho ng pamilya Carter sa loob ng ilang libong taon, ibinigay niya ito gamit ang dalawang kamay ng ganito lang. Isa itong napakalaking pagsubok para sa kanya. Kahit si Mateo ay hindi inaasahan na si Zachary ay magkakaroon ng ganito kalaking lawak ng espiritu, na direktang nagbibigay ng exquisite Jade Pavilion sa City Lord Manor. Ang Thousand Quarry Wall ay hindi naman talaga nagbigay ng malaking hamon kay Mateo. Pero nang hinahamon ni Mateo ang Thousand Quarry Wall, lubos din niyang naranasan ang husay ng Thousand Quarry Wall. Bagamat ang huling 20 tanong lamang ang sinagot niya, wala ni isa sa 20 tanong na ito ang hindi kumakatawan sa napakataas na pamantayan. Ang pagkikrystal ng karunungan ng mga powerhouse ng Endless World's Alchemy Path sa loob ng ilang libong taon ay talagang hindi isang hindi nararapat na reputasyon. Nagulat ang lahat ng martial artist na naroon sa mga sinabi ni Zachary hanggang sa lumambat ang mga ito sa loob at malutong sa labas. Ano? Kayang-kaya talaga ng pamilya Carter na ibigay ang Thousand Quarry Wall sa City Lord Manor. Ito. Bakit nga ba ganito? Isa itong mahalagang pangyayari sa mundo ng alchemy ng Endless World. Paano pa makakalaban ng pamilya Carter ang City Lord Manor kung wala ang Thousand Quarry Wall? Hindi naman nagpapanggap itong si Zachary, di ba? Hindi dapat biro ang ganitong bagay. Pinag-iisipan ng lahat ang mga intensyon sa likod ng ginawang ito ni Zachary. Ngunit walang makakahula na si Zachary ay takot pala sa binata sa harap niya. Bagamat may ilang taong nakahula rin ng mga pahiwatig mula kay Mateo na humahamon sa Thousand Quarry Wall, napakahirap pa rin para sa kanila na iugnay ang ganitong uri ng malaking bagay kay Mateo. Nakakabaliw ang ginawa nito. Ano ba ang kinatatakutan ni Zachary? Matagal nang nakikipaglaban si Zachary kay Celso sa dilim. Paano niya nagawang gawin iyon? Sumulyap si Mateo kay Zachary at bahagyang humanga rin sa lawak ng kanyang espiritu. Ang ganitong uri ng mabilis at napapanahong pagpapasya ay hindi kayang taglayin ng lahat. Dahil napakabukas palad ng pinuno ng pamilya Carter, natural na hindi rin magiging kuripot ang aking City Lord Manor. Simula bukas, magbubukas ako ng isang forum at magbibigay ng lektura sa Exquisite Jade Pavilion sa loob ng 5 magkakasunod na araw. Hanggat sila ay mga alchemist, maaari silang pumunta at makinig sa lektura. Biglang sabi ni Mateo sa malakas na boses. Ano? Gusto ng binata na yan na magbukas ng forum at magbigay ng lecture. Sino ba siya? Napaka-arrogant. Nagbibiro ka ba? Apo iyan ng City Lord. Hinamon niya ang 20 tanong mula sa ikapitong antas sa Thousand Quarry Wall ilang araw na ang nakalipas. Bukod dito, lahat ng mga ito ay nasagot ng tama. Hindi naman siguro, di ba? Kung titingnan ang edad niya, mga 17 hanggang 18 taong gulang pa lang siya. Paano niya nagagawang magkaroon ng ganito kalalim at kalalim na kaalaman sa alchemy? Hey, di ba? Hindi ko alam. Pero hindi mo siya dapat maliitin dahil sa kanyang murang edad. May narinig akong kwento na ang pag-isyo ng City Lord ng utos na nagpapaalala sa sarili sa pagkakataong ito ay dahil sa apo niyang ito. Marahil. Ang aksyong ito ng pamilya Carter ay dahil din sa kanya. Ito. Paano ito nangyari? Ang isang 17 taong gulang na binata ay kayang magdulot ng ganito kalaking epekto. Narinig ko lang. Nasa iyo kung maniniwala ka o hindi. Pero sa palagay ko, hindi malayong mangyari iyon.
Ang mga salita ni Mateo ay pumukaw ng malaking kaguluhan sa karamihan. Nagpalit ng may-ari ang Thousand Quarry Wall. Ang nagbubukas ng forum at nagbibigay ng lecture ay hindi ang City Lord kundi ang kanyang apo. Ang palabas ni Mateo na kahanga-hanga ay halos kumalat sa mga matataas na antas ng Endless World. At ang pag-unawa ng mga ordinaryong martial artist at alchemist na ito kay Mateo ay lubhang limitado. Pero makikita rin sa kumalat na balita na ang binata na ito ay talagang kakaiba. Ang pagbubukas lang ng forum at pagbibigay ng lecture ay hindi isang bagay na pinanggahasan ng mga ordinaryong tao. Ngayon, sa harap ng napakaraming tao, gumawa ng ganoong pangako si Mateo. May kakayahan ba siyang tuparin ito? Naniwala rito ang isang minorya ng mga tao. Ngunit ang nakararaming tao ay hindi naniwala rito. Isang 17 taong gulang na binata ang nagsasabing magbukas ng forum at magbigay ng lektura. Isa lamang itong biro. Maraming tao ang naniniwala na tiyak na papalitan si Mateo ng City Lord pagkalipas ng ilang araw. Ang City Lord ang magbibigay ng lecture. Ang pagpapalit ng may-ari ng Thousand Quarry Wall at pagkatapos ay ang City Lord, ang kanyang kamahalan, na lumapit upang magbukas ng isang forum at magbigay ng lektura ay isang bagay na makatwiran. Masyadong mababaw ang karanasan ni Mateo at hindi niya kayang pigilan ang eksena. Ang dahilan kung bakit ginawa ito ni Mateo ay natural lamang na mayroon siyang sariling mga ideya. Ngayong nakatitig sa kanila ang Fierce Gale World na parang isang gutom na tigre, para sa mga alchemist ng Endless World, kahit na mapataas nila ang kanilang lakas ng kaunti, ayos pa rin iyon. Kaya naman, mas gugustuhin pa niyang mag-aksaya ng 5 araw para mag-host ng isang forum at magbigay ng lecture. Marahil ay makakatulong ito sa ilang alchemist na makakuha ng malaking pakinabang. Bukod pa rito, dahil kinuha ng City Lord Manor ang Thousand Quarry Wall, kailangan nilang magkaroon ng kahit kaunting indikasyon, para hayaan ang mga alchemist na ito na sumuko ng buong puso. Hindi gusto ni Mateo ang matandang lalaking iyon na si Celso. Pero may iba pa ring plano si Mateo. Ang posisyon ng susunod na Panginoon ng lungsod, tatanggapin niya ito para kay Henry. Kapag nandito siya, tiyak na makakarating si Henry sa Alchemy Sovereign Realm sa loob ng 10 taon. Walang masangkop kaysa sa kanya para sakupin ang Warmland City. 538. Tumingin ng malalim si Zachary kay Mateo at sabay na nagkayem ng mga kamay, kung gayon, aabalahin ko si Little Brother Crosswell. Bukas, tiyak na naroon si Carter na ito para makinig sa lektura ni Little Brother Crosswell. Ang mga salita ni Zachary ay katumbas ng palihim na pagkilala sa katotohanan ng pagbubukas ni Mateo ng isang forum at pagbibigay ng isang lektura. Muling nagdulot ng kaguluhan sa karamihan ang kanyang saloobin. Sa pundasyon ng pamilya Carter, makikinig talaga siya sa lektura ni Mateo. Ang mga nakamasid na martial artist at alchemist ay tumingin kay Mateo ng may pagkamangha. Sa oras na ito, muling sumigaw ng malakas ang isang katulong, dumating na ang Old Ancestor Ning ng Heavenly Martial Sect, ang Old Ancestor Chi ng Myriad Sword Sect, at ang Old Ancestor Elvira ng Profound Eyes Sect. Hindi pwede, di ba? Nandito pala lahat ang mga ninuno ng 3 sekta. Anong klaseng katayuan mayroon sila? Ang personal na pumunta sa kasal ng anak na babae ng City Lord. Hindi ba't ang 3 matatandang ninuno ay naghahanda lahat ng mga bagay tungkol sa pagtatatag ng alyansa? Para talagang makahanap ng oras mula sa kanilang abalang schedule para dumalo sa kasal. Wala rito ang 3 matandang ninuno dahil sa apo ng City Lord, hindi ba? Nagdulot ng kaguluhan ang pagdating ng trio ni Alan. Masyadong mataas ang kanilang pagkakakilanlan. Bukod pa rito, kapag abala sila sa mga opisyal na gawain, sa lohikal na pagsasalita, sapat na ang pagpapadala ng isang eksperto sa Divine Traversing Realm mula sa bawat sekta. Walang sino man ang maaaring mag-isip na personal silang pupunta rito. Sa oras na ito, maraming tao na ang naghihinala na ang 3 taong ito ay pumunta rin kay Mateo. Hahaha. Nakababatang Kuya Crosswell, pumunta rito ang matandang ito para bumati. Ang boses ni Hami ay parang isang malaking kampana at talagang may masayang anyo. Hinawakan niya ang braso ni Mateo at umitaw na napakalapit. Naguluhan si Mateo sa ginawa ni Hami.
Naisip niya kung posible kayang maling gamot ang nakay ng matandang ito. Kung gagawin ni Alan ang ganitong aksyon, hindi siya magugulat. Pero malaki pa rin ang sama ng loob ni Hami sa kanya. Paano niya nagawang magkaroon ng ganoong ugali? Nang makita ang nagdududang mga mata ni Mateo, nakangiting ipinaliwanag ni Alan, simula nang bumalik si Brian mula sa paglalakbay sa Tranquil Cloud Sect, pinag-isipan niya ang mapait na aral. Ilang araw na ang nakalipas, nakarating na siya sa Sea Transformation Realm, at naging isang eksperto sa Soul Sea Realm. Pagkatapos lumabas ni Brian sa pag-iisa, sinabi niya na para matagumpay siyang makalusot sa pagkakataong ito, ang taong lubos niyang pinasasalamatan ay ikaw. Sa bagay na ito, nagpasikat pa si matandang Chin sa harap natin ng ilang araw. Naintindihan lang ni Mateo nang marinig niya iyon. Hindi niya lang inaasahan na si Brian ay mabilis na makakalusot. Mula sa Sea Transformation Realm patungo sa Soul Sea Realm, mayroong isang napakalaking harang. Ito ang checkpoint ng paglipat mula sa Lower 3 Realms patungo sa Middle 3 Realms. Kahit para kay Brian, ang mga walang kapantay na langit na ito ay pinili, ang pagnanais na malampasan ang balakid na ito ay nangangailangan din ng pag-iipon ng napakahabang panahon. Sina Brian, Topher, at Yin Yanhua, ang tatlong taong ito ay orihinal na nagtatakbuhan. Hindi ko akalain na si Brian pala ang unang humakbang palabas. Ganoon pala. Kung gayon, kailangan kong batiin si matandang ninunong Chin. Ikinuyom ni Mateo ang kanyang mga kamao at bumati. Haha. Pareho tayong dalawa. Nakababatang Kuya Crosswell, hindi mo na kailangang maging magalang sa akin. Sa hinaharap, tawagin mo na rin akong kuya. Ang iyong ama at ina ay babalik sa kanilang angkan at magpapakasal ng may kaligayahan. Ako, bilang nakatatandang kapatid, ay kailangang pumunta at bumati kahit ano paman. Ang Gooseplume Treasure Armor na ito ay ginamit ko noong mga unang araw ko. Ito ay halos kapareho na ng isang malalim na artifact, sabi ni Hami sabay tawa ng malakas. Naantig ang puso ni Mateo. Napakahirap makuha ang mga defensive spirit artifact at mas malaki ang halaga kumpara sa mga offensive. Bagamat ang Gooseplume Treasure Armor na ito ay hindi pa umaabot sa antas ng isang malalim na artifact, ang halaga nito ay hindi pa mas mababa sa Zuan Sword na ibinigay ni Gentry. Medyo maluho ang galaw na ito ni Hami. Ikaw, ang pambungad na galaw ng matandang ito ay ang Gooseplume Treasure Armor. Hindi ba't nahihirapan tayong dalawa dahil dyan? Mabuti na lang at may mga paghahanda na ang matandang ito, ako. Halika, Mateo. Ito ang Earthcore Spirit Essence Milk. Gamit ang iyong kaalaman, dapat mong malaman ang halaga nito. Hindi ito bababa sa Gooseplume Treasure Armor ni matandang Chin. Nakangiting sabi ni Alan. Mateo, ito ang espesyal na produkto ng aming Profound Eye Sect, ang Iceheart Tranquil Lotus. Ang lotus na ito ay namumulaklak lamang minsan sa bawat daang taon. Kahit sa aking Profound Eye Sect, isa rin itong napakabihirang bagay, sabi ni Elvira. Nang makita ni Mateo ang Iceheart Tranquil Lotus na ito, hindi niya napigil ang maging labis na matuwa sa kanyang puso. Hindi niya talaga inaasahan na ang Iceheart Tranquil Lotus ay talagang umiiral sa walang hanggang mundo. Ang Iceheart Tranquil Lotus na ito ay isang tier 5 item. Para sa mga taong nag-cultivate sa mga bata sa cultivation na may katangiang yelo, ito ay isang lubhang kapaki-pakinabang na item. Kahit lunukan ito ng buo, maihahambing din ito sa 10 taon ng mapait na paglilinang. Para sa mga martial artist ng Profound Eye Sect, isa itong napakahalagang spirit medicine. Siyempre, hindi ito ikinabahala ni Mateo. Ang dahilan kung bakit siya labis na natuwa ay dahil ang Iceheart Tranquil Lotus na ito ay isang uri ng tier 5 medicinal herb. Ito rin ang kinakailangang material upang pinuhin ang tier 5 medicinal pill, ang 5 Revolutions Iceheart Pill. Ang 5 Revolutions Iceheart Pill na ito ay isang miracle elixir para gamutin ang malalang sakit sa katawan ni Laika. Sa loob ng mahabang panahon, nanatili si Laika sa loob ng spatial spirit artifact ni Mateo dahil hindi siya marunong mag-cultivate. Ngunit ang kasalukuyang nasasakupan ni Mateo ay hindi nakatulong kay Laika na mabunot ang malalang sakit. Ito ay palaging isang problema para kay Mateo.
Bihirang makita ang Ice Heart Tranquil Lotus na ito. Naisip pa nga ni Mateo na malamang hindi ito matatpuan sa Endless World. Sino ang mag-aakala na nakuha lang pala ito ng walang kahirap-hirap? Ito pala ang espesyal na produkto ng Profound Isaac. Hanggat makakarating si Mateo sa Divine Traversing Realm, natural na madaling magagawa ang pagpino ng 5 Revolutions Ice Heart Pill na ito. Pinigilan ni Mateo ang tuwa at sinabi sa tatlong tao habang magkahawak ang mga kamay, "Maraming salamat sa tatlong matatandang ninuno." Naghanda si Kuya Jonathan ng Immortal Remembrance Jade Brew para sa lahat. Tatlong matatandang ninuno, pumunta kayo sa loob para matikman ito. Nagliwanag ang mga mata ni Hami, at tuwang-tuwa niyang sinabi, "Nakainom na ako ng Immortal Remembrance Jade Brew minsan sa bahay ni Yanjin. Hanggang ngayon, nagbabalik pa rin ito ng walang katapusang lasa. Hindi ko inaasahan na marunong din palang gumawa nito ang matandang si Jonathan." Matandang Ning, Elvira, bilasan ninyo, bilasan ninyo. Gusto ko nang kumain. Malinaw na narinig na ni Alan ang pangalan ng Immortal Remembrance Jade Brew noon. Sa pagkakataong ito, sumiklab din ang kanyang pagkalulong sa alak. Nagpaalam siya kay Mateo at pumasok sa loob kasama si Elvira. Hahaha. Kuya Croswell, dumating ang matandang ito nang walang imbitasyon. Hindi mo ako dapat sisihin. Nagmamadaling lumapit si Mateo para bumati habang nakahawak ang mga kamay habang nakangiting sinasabi, "Anong sinasabi ni Old Hal dito? Nagsusumikap ka para sa mga karaniwang tao sa mundo. Paano ka nasisi ni Mateo? Isa pa, may make-up wedding lang ang mga magulang ko. Paano namin nasisisi si Old Hal para lang bigyan kami ng engranding presensya?" Natatawang sabi ni Levi, "Kahit na mas abala pa ako, ang malaking kaganapan ng mga magulang ni Little Brother Croswell, kailangan ko ring magmadali. Ito, isang sinaunang buto ng tigre na nakuha ko ilang taon na ang nakalipas sa Endless Forest. Wala rin akong gaanong silbi na itago ito. Ireregalo ko na lang sa iyo." Hindi pa nawawala ang boses ni Levi nang isang guhit ng puting liwanag ang dumaan at inagaw ang buto ng tigre mula sa mga kamay ni Levi. Ito ay tiyak na puting liwanag. Kumunat ang noo ni Mateo at sinabing, "White light. Huwag kang maging bastos." Tumawa si Levi at sinabing, haha. Huwag kang mag-alala, huwag kang mag-alala. Ang talino talaga ng maliit mong puting tigre. Malamang, malaking tulong sa kanya ang buto ng tigre na ito. Matagal nang nakita ni Levi ang puting liwanag sa paligid ni Mateo. Bahagya niyang naramdaman ang pambihirang kakayahan ng maliit na puting tigreng ito. Kung hindi dahil dito, paano kaya makakaagaw ng mga bagay si White Light mula sa mga kamay ni Levi gamit ang kasalukuyan niyang lakas? Hey, kuya. Masyado akong nabalisa kanina lang. Malaking tulong sa akin itong buto ng tigre. Tatanggapin ko ito para sa iyo. Gaya ng sinabi niya, gumalaw ang anyo ni White Light, at naglaho sa paningin ng lahat. Hindi mapigilan ni Mateo ang mapangiti ng mapait. Napakawalang galang ng lalaking ito sa mga nakatatanda sa kanya. Nang makitang halos tama na ang oras, sinabi ni Mateo kay Levi, "Matandang Hal, papalapit na ang magandang oras. Ako, bilang anak, ay hindi maaaring sirain ang laking kaganapan ng aking mga magulang." Terin at pumasok. 539. Tumunog ang mga tasa ng alak, at malayang umaagos ang alak sa pangunahing bulwagan. Matagal nang nasakop ng Immortal Remembrance Jade Brew ang mga bisita. "Jonathan, dahil lang sa pagkakaibigan natin, kailangan mo akong bigyan ng isang prasko nitong Immortal Remembrance Jade Brew mamaya." Nako. Hindi. 10 prasko. Sa tabi ni Jonathan, isang eksperto sa Divine Traversing Realm ang yamakap kay Jonathan. "Jonathan, matibay naman ang relasyon natin, di ba? Kung bibigyan mo siya ng 10 prasko, hindi ako makakakuha ng mas mababa sa 10 prasko kahit anong mangyari, di ba?" Sabi ng isa pa. Matagal nang ginugulo ang ulo ni Jonathan ng mga taong ito na nagtatangkang mangakit ng pabor. Inihagis niya ang kanyang kamay at sinabi, shoo. Sa tingin ba ninyong lahat na ang Immortal Remembrance Jade Brew na ito ay isang pitchel ng alak sa tabi ng kalsada?
Sa paraan ng pamimigay ninyo, kahit gaano pa karami ang meron ako, ipapamigay din ninyo lahat. Sa totoo lang, ang matandang ito, ako, ay naglabas lang ng Immortal Remembrance Jade Brew na ito para matikman ng lahat dahil ngayon ang araw ng kasal ng mga magulang ni nakababatang Kuya Crosswell. Pagkatapos ngayon kung sino man ang may gusto nito ay kailangang gumastos ng malaki. Nang gawin ni Jonathan ang mababang uri ng Immortal Remembrance Jade Brew, nahulaan na niya ang sitwasyon ngayon. Napag-usapan na niya ito kay Mateo para ibenta ang mababang uri ng Immortal Remembrance Jade Brew na ito sa merkado. Tiyak nakikita ito ng malaki. Ang pagdadala ni Jonathan ng mga Immortal Remembrance Jade Brew ngayon ay natural lamang para pasiglahin ang mukha ni Mateo. Ngunit hindi rin naman ito walang intensyong i-promote ang Immortal Remembrance Jade Brew na ito. Ang mga nakapasok sa pangunahing bulwagan ngayon ay pawang mga matataas na opisyal sa lungsod ng Warmland. Sila ay maaaring mayayaman o may koneksyon. Sa sandaling lumabas ang Immortal Remembrance Jade Brew sa merkado, tanging ang mga taong ito lamang ang makakabili nito. Tiyak na may ilang bahaging hindi nagamit ang Immortal Remembrance Jade Brew ni Yunjin sa proseso ng paggawa ng serbesa. Kaya naman, ang output ay hindi palaging mataas. Ito rin ang dahilan kung bakit matagal nang pinahahalagahan ni Yunjin ang sarili niyang mga gamit. Tumikim si Jonathan at sinabi sa malinaw na boses, ngayon, lahat ay maaaring uminom nitong Immortal Remembrance Jade Brew dahil sa nakababatang kapatid na si Mateo. Gayunpaman, ang Immortal Remembrance Jade Brew na ito ay hindi nakuha mula sa mga kalye. Ang mga materyales lamang na ginamit sa paggawa ng alak ay malaking halaga na. Pagkatapos ng araw na ito, kung nais ng lahat na uminom nitong Immortal Remembrance Jade Brew, maaari na kayong pumunta sa Drunken Immortal Restaurant. Sa sinabi ni Jonathan, naunawaan din ng lahat. Aba, itong si Jonathan ay dumating ngayon para maghagis ng mahabang PC para makahagis ng malaking isda. Ngunit ang mga naruroon ay pawang mga iginagalang na tao. Tungkol sa paraan ng paggawa ni Jonathan ng mga bagay-bagay, walang dahilan para sa labis na kritisismo. Ang isang napakasarap na vintage wine tulad ng Immortal Remembrance Jade Brew ay natural na hindi kayang ikumpara sa isang pangit na karaniwang paninda sa kalye. Pero, ang pinakamahalaga ay ang Immortal Remembrance Jade Brew na ito ay maaaring mamas-produce. Jonathan, ang ibig mong sabihin ay, maaari tayong uminom ng ganito kasarap na vintage wine anumang oras sa hinaharap. Bahagyang ngumiti si Jonathan at sinabing, maaaring hindi ganoon. Napaka-antigo ng isang serbesa, ang mga materyales na kailangan ay napakahalaga. Huwag mong tingnan kung gaano ako kalaki ang nadala ko rito ngayon. Sa totoo lang, halos 20% na ng ari-arian ng matandang ito ang naubos na nito. Kaya naman, kahit na ang Drunken Immortal Restaurant ang mag-aalok ng alak na ito sa buong taon, limitado lang ito sa 10 prasko bawat araw. Unang dumating, unang magsisilbi. Napabuntong hininga ang lahat. 20 barrels ng Immortal Remembrance Jade Brew ang talagang nagpababa ng 20% ng mga ari-arian ni Jonathan. Bilang isang eksperto sa Alchemy Sovereign, si Jonathan ay tiyak na higit na nalampasan ng kanyang mga kakayahan ang mga ordinaryong martial artist. 20% ng kanyang mga ari-arian ay talagang napakalaking halaga ng kayamanan. Makikita mula rito kung gaano kaitikot ang gasto sa paggawa nitong Immortal Remembrance Jade Brew. Noong una, ang mga taong ninanamnam pa ito ng malalaki ay hindi na kayang buhatin ang kanilang mga tasa ngayon. Ang alak na ito, ang pag-inom ng isang subo ay mas mababa pa. Sa totoo lang, may mga bagay na dapat sabihing eksaherado ang mga sinabi ni Jonathan. Malaki nga ang ginastos niya sa paggawa ng alak na ito. Pero natural lang na imposibleng 20 barrels lang ang laman. Bukod pa rito, ang pinakamahal na nagastos ay hindi ang mababang uri ng Immortal Remembrance Jade Brew, kundi ang middle grade. Ang middle grade na Immortal Remembrance Jade Brew ay nasa ibang antas kumpara sa low grade. Ang mababang uri ng Immortal Remembrance Jade Brew na dinala ni Jonathan dito ngayon ay kalahati lamang ng kanyang ginawa sa pagkakataong ito. At kung pagsasama-samahin ang halaga ng 40 barrels ng mababang uri ng Immortal Remembrance Jade Brew, wala pa ito sa kalahati ng middle grade.
Ang middle grade na Immortal Remembrance Jade Brew ay ginagawa pa rin. Ngunit, isang bar aisles lamang ang nalikha. Ang ganitong gastusin, kahit pa sa napakalaking kayamanan ni Jonathan, ay medyo hindi rin matiis. Gayunpaman, gamit ang recipe na ibinigay ni Mateo, mahulaan na ang magiging kayamanan ni Jonathan sa hinaharap. Huwag mong tingnan kung gaano kayaman ang mga alchemist. Sa totoo lang, napakalaki rin ang kanilang mga gastusin. Kasunod ng pagtaas ng kanilang lakas, ang mga kristal ng asensya at mga halamang gamot na natapon ay mabilis ding tumaas. Kaya naman, walang magrereklamo kung gaano karami ang pera. Hindi ba't kulang ang 10 prasko? Jonathan, hindi problema ang mga kristal ng asensya. Itong alak, magre-reserba muna ako ng isang bar aisles. Sa susunod na maubos ito, ibigay mo muna ito sa aming pamilya Zhang, ha? Sigaw ng pinuno ng pamilya Zhang ng Warmland City. Umiling si Jonathan at sinabing, matandang Zhang, hindi naman sa kuripot ako, si Jonathan. Ang proseso ng paggawa nitong Immortal Remembrance Jade Brew ay lubhang mahirap. Walang paraan para makapaglaan ng malaking supply. Kung hindi ko rin ito lilimitahan sa 10 prasko araw-araw. May natitira pang ang stock ang matandang ito. Pero kung ibibigay ko sa iyo ang inventaryong ito, sisirain ako ng ibang pamilya. Pagkasabi nito ni Jonathan, agad na nagalit ang mga tao mula sa ibang pamilya. Tama. Matandang Zhang, ikaw lang ba ang mayaman? Kaya pa rin ng pamilya Son namin ang ganitong klaseng essence crystals. Gusto mo ng isang bar aisles, gusto naman ng tatay mo ng 10 bar aisles. Hindi pa nga nagsasalita ang City Lord Manor. Anong kakayahan mayroon ng pamilya Zhang mo para maglakas loob na lunokon ang isang bar aisles ng sabay-sabay? Sa palagay ko, ang pamamaraan pa rin ni Jonathan ang maganda. 10 prasko araw-araw. Unang dumating, unang mapaglilingkuran. Sa ganitong paraan, patas ito para sa lahat. Nang makita ang eksenang ito, palihim na natuwa si Jonathan sa kanyang puso. Sa totoo lang, ang mababang uri ng Immortal Remembrance Jade Brew ay wala naman talagang gaanong problema. Sa simula, plano rin niyang magbenta ng bar aisles for bar aisles. Pero matapos niyang sabihin ang kanyang mga plano kay Mateo, ito ay itinanggi ni Mateo. Napakasimple lang ng ideya ni Mateo. Pinahahalagahan ang isang bagay kaugnay ng pagiging pambihira nito. Kung walang limitasyon ang pagsusupli nito, kapag ang lahat ay uminom ng napakaraming piraso nito, ang Immortal Remembrance Jade Brew na ito ay hindi na rin magiging mahalaga. Pero kung 10 prasko lang ang ibinibigay nito sa isang araw, hindi lahat ay makakainom ng busog sa bawat pagkakataon. Kaya naman, mababasag ang ulo nilang lahat araw-araw sa pag-aagawan para makuha ang 10 prasko ng alak na iyon. Sa loob lamang ng ilang araw, ang 10 prasko ng Immortal Remembrance Jade Brew ay itataas sa napakataas na presyo. Ang alak na ito, hindi maaaring inumin ng mga ordinaryong tao at mga pangkat. Sa panahong iyon, ito ay magiging simbolo ng pagkakakilanlan at katayuan. Pagkatapos maghintay ng angkop na oras, ilulunsad ni Jonathan ang middle grade na Immortal Remembrance Jade Brew. Sa ganoong paraan, ang middle grade na Immortal Remembrance Jade Brew ay magiging isang pinakamataas na antas ng Immortal Brew. Ano man ang itakdang presyo, nasa kay Jonathan ang desisyon. Sa isang sulok ng pangunahing bulwagan, si Yanjin ay may malungkot na hitsura. Araw-araw siyang kinukulit ng matandang lalaking ito na si Jonathan noon para sa Immortal Remembrance Jade Brew. Siya mismo ay nagmukhang walang pakialam. Sa wakas, nagbayad si Jonathan ng napakalaking halaga bago bumili ng 6 na prasko mula sa kanyang bahay. Sino ang mag-aakala na sa isang kisap mata ay ang matandang lalaking ito mismo ang gumawa ng Immortal Remembrance Jade Brew? Hindi lang mas maganda ang kalidad kaysa sa kanya, kundi pwede rin itong gawing maramihan. 20 bar aisles ang unang galaw niya. Ang laking laro. Si Yanjin mismo ang nakatikim ng isang subo kanina. Mas masarap nga talaga ang lasa nito kaysa sa kanya. Isa pa, hindi niya talaga alam na ang pag-inom ng Immortal Remembrance Jade Brew ay hindi inaasahang mangangailangan ng Southern Sandalwood bilang tasa. Saan nga ba talaga natutunan yan ng matandang to? Paanong hindi gugustuhin ni Yanjin na gumawa ng maramihan ng Immortal Remembrance Jade Brew?
Ngunit, napakababa ng tagumpay ng kanyang paggawa ng serbesa at sadyang walang paraan para matugunan ang pangangailangan ng merkado. Ang pinagkukunan ng kita na napunta sa kanyang mga kamay ay ibinigay ng ganoon lang. Maiisip lamang ang kalungkutan ni Yanjin. Kinuha niya ang tasa ng alak at dahan-daang naglakad patungo kay Jonathan. 540 po. Jonathan, gusto kitang tanungin. Saan nanggaling itong recipe mo? Tanong ni Yanjin. Nakita ni Jonathan na si Yanjin iyon at sinabi, ang recipe na ito. Natural lang na itinuro ito ng isang eksperto. Yanjin, ano ang ibig mong sabihin at itinatanong mo ito? Hey, hindi mo pa rin ba alam ang ibig sabihin ng mga sinabi ko? Alam ng lahat na ito ang recipe ng Immortal Remembrance Jade Brew, ako lang ang may hawak nito. Hindi ba't masyado itong kasinungalingan? Sabi ni Yanjin ng may hindi magandang ekspresyon. Sa totoo lang, mayroon pa rin kaunting pagkakaibigan sina Jonathan at Yanjin. Ngunit hindi pa rin ito ganoon kalapit. Gayunpaman, dahil pa rin sa pagkakaibigang ito kaya nakuha ni Jonathan ang alak ni Yanjin matapos ang maraming beses na paghingi. Ngunit ang mga kilos ni Jonathan ngayon ay lumabag sa mga interes ni Yanjin. Hindi matanggap ni Yanjin ang insultong ito kahit paulit-ulit na pinag-isipang mabuti. Kaya naman siya nagtanong. Kapag ang Immortal Remembrance Jade Brew ay maaaring ma-produce ng maramihan, iyon ay magiging napakamahal. Ang bawat patak ay magiging napakahalaga. Medyo mahal din ang mga gastusin ni Yanjin para sa paggawa ng Immortal Remembrance Jade Brew. Nang makitang nawala ng saysay ang sarili niyang Immortal Remembrance Jade Brew, talagang napigilan niya ang kanyang puso. Yanjin, ngayon ang araw ng malaking kagalakan ng City Lord Manor. Kailangan mo bang manggulo? Walang kinalaman sa iyo ang aking Immortal Remembrance Jade Brew. Sa puntong ito, dapat alam na ito ng mga taong nakainom na ng alak noon, hindi ba? Malamig na ungol ni Jonathan. Hey, sa totoo lang, matagal na akong nagsasaliksik kung paano pahusayin ang paraan ng paggawa ng Immortal Remembrance Jade Brew at sa wakas ay nagkaroon ako ng kaunting progreso. Sa mismong puntong ito, lumitaw ang iyong Immortal Remembrance Jade Brew. Mayroon bang ganoong nagkataon? Dati, nasa bahay kita ng halos kalahating taon o higit pa. Pero maganda ang panahon para gawin ang mga Immortal Remembrance Jade Brew na ito. Sabi ni Yanjin ng may malamig na ngiti. Halatang halata na ang kahulugan ng mga salitang ito. Sinilip ni Jonathan ang resulta ng kanyang pag-unlad at siya mismo ang nagtimpla ng Immortal Remembrance Jade Brew. Kahit na nagsisinungaling si Yanjin, hindi nagkakamali ang pangangatwiran, dahilan para maghinala ang maraming tao kay Jonathan. Kapag nakumpirma na ang ganitong bagay, wala nang magagawa si Jonathan para manatili sa Wormland City. Pero paano naging ganoon kadaling lokohin si Jonathan? Malamig niyang sabi habang nakangiti, hindi naman sa hindi mo ako pwedeng sir-on, pero kailangan mong ilabas ang ebidensya, di ba? Malinaw na hindi kasing husay ng akin ang Immortal Remembrance Jade Brew mo. Sa puntong ito, hanggat alam ng isang tao ang kanilang alak, malamang ay mahahalata nila ito, di ba? Puro usapan lang na walang basehan, hindi ka ba natatakot na matanggal ang ngipin mo sa pagsasabi nito? Sabi ni Yanjin ng may bahagyang ngiti, wala akong pruweba. Na-curious lang talaga ako. Alam ng lahat sa lungsod na ang recipe ko ay nakuha sa Endless Forest. Itong isang kopya lang sa buong Wormland City. Kung gayon, saan mo nakuha ang recipe mo? Isang eksperto. For her? Maliliit na bata lang ang malilinlang sa mga ganyang salita, di ba? Kailangang aminin na ang Yanjin na ito ay ipinanganak na may mahusay na dila. Nang marinig ang kanyang mga salita, mas lalong nagduda ang maraming tao kay Jonathan. Ang ganitong uri ng pagnanakaw ng mga formula ay labis na hinahamak, lalo na't nabunyag ito agad ng orihinal na may-ari. Oo. Hindi ko talaga naisip to. Hindi naman talaga nanakaw kay Yanjin yung recipe ni Jonathan, di ba? Ang recipe na ito, palaging iniingatan ni Yanjin bilang isang kayamanan. Imposibleng malaman ito ng mga tao. Maliban na lang kung ito talaga ang sinabi ni Yanjin, kinopya ito ni Jonathan habang hindi niya ito pinapansin.
Mga ninakaw na bagay, makontento na lang sa palihim na paggawa ng ilang prasko para inumin. Ang ilabas pa lang para ibenta, hindi ba't nakakahiya ito? Nang marinig ang bulungan ng ilan, namutla ang mukha ni Jonathan. Takot na mabalitaan ang tsismis. Buong puso siyang nakatutok sa paglabas ng Immortal Remembrance Jade Brew para kumita ng pera, ngunit nakalimutan niyang gagawa si Yanjin ng maling kontraparatang. Gayunpaman, pagkatapos ng usapin ngayon, maituturing na may bagong pagkaunawa si Jonathan kay Yanjin. Pero sinabi ito ni Yanjin na parang totoo. Napukaw na nito ang hinala ng karamihan. Paano niya ipapaliwanag? Hindi kailangan niyang ikumpara ang mga formula sa kanya. Sa ganoong paraan, hindi ba mabubunyag ang recipe? Paano niya ipapaliwanag kay Mateo? Nang si Jonathan ay nalagay sa isang mahirap na problema, pumasok sina Mateo at Levi sa pangunahing bulwagan. Ibinigay sa kanya ng matandang lalaking ito ang formulang ito. Ano ang mga reklamo mo? Tanong ni Levi sa medyo mahinang boses. Sa katunayan, matagal na rin mula nang pumasok sila sa pangunahing bulwagan. Maikling isinalaysay ni Mateo ang pangyayari sa pamamagitan ng boses upang anyayahan siyang lumapit upang itaguyod ang hustisya. Hindi na nagatubili pa si Levi at direktang sumang-ayon. May 50% din na bahagi si Mateo sa negosyong ito. Ang paggawa ni Yanjin ng gulo rito ay direktang sumisira sa kanyang negosyo. Paano ito magagawang ipagwalang bahala ni Mateo? Bagamat napakayaman ni Mateo ngayon, bilang isang alchemist mismo, lubos niyang nalalaman ang kahalagahan ng mga kristal ng asensya na ito. Sa dati niyang buhay, kung wala ang Medicine King Hall na sumusuporta sa napakalaking titan na ito, gaano man kataas ang kanyang talento, wala rin siyang paraan para maabot ang antas na iyon. Ang alchemiko ay isang trabaho na nagagamit ang pera. Ang kagustuhang pinuhin ng isang uri ng tabletang panggamot ay kinailangang sayangin ang napakaraming halamang gamot. Mas mataas ang ranggo ng halamang gamot, mas malaki ang magagastos. Kahit na napakataas ng tagumpay ni Mateo sa pagpino ng mga medicinal pills, sa bilis ng pagkonsumo niya ngayon, gaano man karami ang essence crystals, hindi pa rin ito sapat para magamit. Kahit anong pangunahing paksayon ito, imposibleng pretuhin ang mga gamot na parang candy para kainin din tulad niya. Kung isasantabi kung kaya o hindi ang mga gastusin, paanong nagagawa ng isang karaniwang martial artist na lunukan ang napakaraming gamot? Bukod pa rito, ang mga medicinal pills na pinino ni Mateo, ang mga medicinal effect ay pawang labis na malupit. Ang mga ito ay nasa ibang antas kumpara sa mga medicinal pills ng Endless World. Pero hindi plano ni Mateo na magpakilala. Una, ayaw niyang masyadong ilantad ang sarili. Pangalawa, bata pa naman siya. Ang mga salitang sinabi niya ay maaaring hindi sapat para makumbinsi ang lahat. Ang paghakbang paarap ni Levi ay natural na pinakaangkop. Sa katayo niya, sino ba ang maglalakas loob na tumanggi kahit isang salita? Tunay nga, nang makita ni Yanjin na nagsasalita si Levi, hindi niya maiwasang mabahala sa loob. Hindi niya akalain na ang taong nasa likod ni Jonathan ay si Levi pala. Sa pagkakataong ito, sinundot niya ang pugad ng putakti. Lumalabas na recipe iyon ni Old Hal. Naguguluhan pa rin ako. Kayang bigla na lang itong Immortal Remembrance Jade Brew ni Jonathan. Iniisip ko lang kung saan nakuha ni Old Hal ang recipe na ito. Hindi pa rin sumuko si Yanjin at sarkastiko pa ring nagtanong. Bukod pa rito, sa harap ng napakaraming tao, ito ang masayang araw ng City Lord Manor, hindi siya makapaniwala na may ginawa sa kanya si Levi. Sabi ni Levi nang may nagyayelong tingin, kailangan pa bang magpaliwanag sa iyo ang matandang ito kapag gumagawa ng mga bagay-bagay? Manem. Agad na nakaramdam si Yanjin ng matinding presyon na papalapit sa kanya, dinurog siya hanggang sa hindi na siya makahinga. Nagngingit-ngit siya at matigas ang ulong sinabi, "Syempre, hindi na kailangang magpaliwanag sa akin si Old Hal. Pero hindi mo ba nararamdaman na hindi sapat ang pagsupil sa mga tao gamit ang dahas para makumbinsi ang masa? Nasa puso ng mga tao ang hustisya. Kayang-kaya akong patayin ni Old Hal, pero mahirap itikom ang bibig ng lahat." Hindi inaasahan ni Levi na may lakas pa rin ng loob ang Yanjin na ito. Sa harap ng kanyang pressure, hindi talaga siya umatras kahit kaunti.
Siyempre, kaya niyang tayin si Yunjin gamit ang isang palad. Ngunit hindi malilinas ni Jonathan ang kanyang pangalan kahit tumalon pa siya sa Yellow River. Tiyak na pinagmamasdan ni Yunjin ang puntong ito. Kaya naman nang ahas siyang maging matigas ang ulo. Iba ang panahon ngayon kumpara noong panahon ni Ruben. Noong panahong iyon, naninindigan si Levi para sa isang matuwid na layunin. Ang iba naman ay hindi nang ahas na magsalita tungkol sa pagpatay ng mga tao. Ngayon, ginulo ni Yunjin ang sitwasyon. Kung talagang napatay siya ni Levi, tiyak na mabibigyan ng kaso si Jonathan ng karapatang manggopya at wala siyang paraan para manatili sa Wormland City sa hinaharap. Sandaling hindi mapigilan ni Levi ang mag-isip kung aabant o atres. Salamat po at sinamahan ninyo ako, ingat lagi mga master.